Nakikita mo ba, lahat ng tao ay sumusuporta sa akin. Ngayong umabot na sa ganito, sasabihin ko na sa iyo. Ang aksidente sa kotse 3 taon na ang nakalipas, ay pinlano ko talaga. Ngayong nasa kamay ko na, ang buong grupo. Ikaw at ang matanda mong ina na hindi mamatay-matay, ay wala nang anumang silbi. Ay, halos makalimutan kong sabihin sa iyo, pagkatapos ng gabing ito, ang bato ng matandang hukluban na iyon, ay i-transplant na kay Young Master Chen. Tanga. Bakit parang hindi ka masaya? Kung sa bagay, ang mga bato ko ay napagod din ng husto. Sa ibabaw ng babae mo, tinutulungan lang naman kita sa trabaho mo, kaya hindi naman siguro kalabisan kung hihingin ko ang isang bato ng nanay mo, di ba? Kapag natapos na ang transplant ng bato ko, ipagpapatuloy ko ang pagtatrabaho para sa'yo. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Bumangon ka at kagatin mo ako kung kaya mo, walang silbi. Mga tauhan, kalagarin niyo ang basurang ito. Palabas! Young Master Chen, sa harap ng inutil na ito, gawin ang ganitong bagay. Medyo nakakahiya naman talaga. Ang paglaruan ka sa harap mismo ng inutil na ito, talagang napakapanabik at nakaka-excite. Dahan-dahan lang. Narinig kong hindi nakakaramdam ng sakit ang mga taong gulay. Titingnan ko lang kung totoo nga. Hindi ko ito matatanggap. Kung bibigyan lang ako ng langit ng kahit isang pagkakataong makatayo muli, titiyakin kong pagbabayarin ang walang hiyang magkaparehang ito. Ang katawan ng tunay na dragon ay dumanas ng ganitong uri ng kahihiyan. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Nasaan ako? Nakakagalaw na ako. Gumaling na ako. Gising ka na pala. Nakita kitang nahimatay sa gilid ng daan, kaya dinala kita rito. Miss, pwede mo bang isuot muna ang damit mo? At saka, masyadong masikip ang panloob mo. Hindi iyon maganda sa katawan. Bastos. Ru porcelain ng dinastyang Song, Tang Sangkal, kaligrapya at mga pinta mula sa dinastyang Qing. Teka, peg ito. Ano ang ibinubulong mo riyan? Bakit bigla ko na lang nalaman ang lahat ng ito? Baka naman nagkaroon ako ng kapangyarihan sa mata. Yao-yaw. Itim na stockings, mahabang binti. Walang suot na panloob. Sino ba ang taong ito? Guwapo nga naman siya. Pero malikot ang mga mata niya. Napulot ko lang siya sa tambakan ng basura. Kung ganoon, dapat kang mag-ingat. Nga pala, ang blue and white porcelain na ipinadala ko sa iyo. Natanggap mo ba? Natanggap ko. Itong blue and white underglaze red na ito, matagal nang hinahanap ni Elder Dong. Tiyak na matutuwa siya kapag nakita ito. Sana ang kayamanang ito, matutulungan nito ang pamilya Luo na malampasan ang krisis. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang pakasalan. Walang kwentang batang master ng pamilya Liao. Sayang lang. Isa itong imitasyon. Ano nang sinasabi mo? Sabi ko, isa itong imitasyon. Impossible. Ang boting ito ay may detalyadong komposisyon. Maraming layer ngunit hindi magulo, at matingkad ang mga pulang tanso na dekorasyon. Ito ay tunay na blue and white underglaze red. Tingnan mo nga ang hampas lupang hitsura niyan. Siguro hindi pa siya nakakahawak ng kahit anong antigo, at naglalakas loob pang magsalita ng ganyan dito. Ang asul at puting porselanang ito ay may napakahusay na pagkakagaya. Ngunit ang materyales na ginamit para sa underglaze red ay may kaunting depekto. Masyadong matingkad ang kulay nito. Ang tunay na underglaze red ay dapat na malalim at maningning. Impossible. Ang mga master ng Yunshi Pavilion ay mga eksperto sa mundo ng mga antigo. Hindi magkakamali ang kanilang pagsusuri. Boss, huwag kang basta maniwala sa mga otoridad. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mong mabuti. Walang karapatang magsalita ang isang basurang tulad mo rito. Lumayas ka rito. Ito ang kayamanang magliligtas sa buhay ko. Wala na, tapos na ang lahat. Nabasag mo talaga ang asul at puting porselana ni Elder Do. Ganyan mo ba babayaran ang utang na loob mo sa pagliligtas ko sa iyo? Peke naman talaga ang bagay na ito. Nabasag na nga, bakit mo pa ako sinasaktan? Tumahimik ka. Nagkakahalaga ito ng mahigit 4 na milyong yuan. Nagbayad na nga ng deposito si Elder Dong. Paano ko ito ipaliliwanag sa kanya ngayon? Kapag dumating si Elder Dong mamaya, pilitin mo siyang humingi ng tawad at magbayad ng dobleng kompensasyon. Ano naman ang silbi ng kabayaran? Napakabihira ng koleksyong ito sa buong mundo. Kapag nagalit si Ginoong Dong, tiyak na babagsak ang negosyo ng pamilya Luo. Hahaha. Boss Lu, bilis, dalhin mo rito ang aking Yuan Dynasty Blue and White Underglaze Red para matingnan ko na.
Ginoong Dong, nandito na po kayo. Ano po kasi? Makinig po kayo sa paliwanag ko. Ito. Anong nangyari rito? Ito ba ang ipapakita mo sa akin? Hindi po ganoon. Ginoong Dong, siya po. Ang walang silbi pong iyan. Ang bumasag sa kayamanan ninyo. Ito ay, regalo ko para sa ika-negatibo 6 na po na kaarawan ng aking matalik na kaibigan. Ngayong nabasag na ito, saan ko ilalagay ang mukha kong si Dong Wancheng? Saan na ako haharap nito? Paumanhin po, Ginoong Dong. Kasalanan ko po ang lahat. Mabuti pa po ay ganito. Dodoblehin ko po ang ibabayad na deposito sa inyo. At sa susunod, hahanapan ko po kayo ng mas magandang kayamanan. Nakakita ka na ba ng regalo sa kaarawan? Na hinahabol lang sa ibang araw. Anong kabayaran po ang gusto ninyo? Sabihin niyo lang po, gagawin ko po ang lahat para maibigay ito. Para sa akin, ang tindahan niyong ito, ay hindi na kailangang magbukas pa. Huwag naman po, Ginoong Dong. Ang tindahang ito ang huling pag-asa ng pamilya Lo. Huwag niyo naman pong hayaang magsara ito. Ginoong Dong, kung gusto ninyo ng mas magandang regalo, magtiwala kayo sa akin at bilhin ito. Gusto mo ba akong ipahama? Isa lang itong ordinaryong florera. Bakit mo iyan inilalabas? Hindi ito isang ordinaryong florera. Ito ay isang porselanang lunang dinastyang Song na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong yuan. Iho. Dito sa Jiangbei, wala pang sinuman ang nangahas na manloko sa akin gamit ang peke. Kung peke nga ito, alam mo kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Kung gayon, pakiusap po, Elder Dong, pakisuri po ito. Kung peke nga ito, hindi lang pagsira sa tindahan, kahit ako pa ang saktan nyo, ayos lang. Napakagandang bagay. Ito ay isang tunay na sky blue na florerang rue mula sa dinastyang Song. Matalas ang paningin mo, iho. Tunay nga itong isang kayamanan. Ngunit nakakapanghinayang din, isang basag na asul at puting porselana ng dinastyang Yuan. Ngayong nakita na ito ni Elder Dong, nakakapanghinayang pa rin ba ito? Ito ay isang imitasyon. Napakatalas ng paningin nyo, Elder Dong. Elder Dong, baka po nagkamali kayo ng tingin? Binili po ito sa Yunshi Pavilion. Paano ito magiging isang imitasyon? Kino-question mo ba ako? Elder Dong, hindi po iyon ang ibig niyang sabihin. Iho, marunong ka palang magsuri ng mga kayamanan. May kaunti po akong alam. Napakagaling, bata pa ngunit may kakayahan na. Elder Dong, may gusto po akong ipaalala sa inyo. Ano yon? Mayroon kayong malalang karamdaman sa inyong katawan, at tila kaunti na lamang ang natitirang oras ninyo. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng basta-basta. Elder Dong, nagpapaalala lang po ako sa inyo. Kung hindi pa kayo magpapagamot agad, natatakot akong wala nang maging lunas dito. Iyan ay purong kalokohan. Tumahimik ka na. Elder Dong, huwag niyo na po siyang patulan. Iho, dahil sa pagtulong mo sa pag-appraise ng aking kayamanan, palalagpasin ko na ito ngayon. Tatanggapin ko ang bagay na ito. Mag-iingat po kayo, Elder Dong. Mabuti na lang at hindi na ito pinalaki ni Elder Dong. Kung hindi, yari ka sana. Salamat sa paalala, Boss Lady. Aalis na ako. Anong aalis? Hindi ka pa nga nagbabayad ng pinsala. Anong babayaran ko? Ang bayad sa asul at puting porselana. Peke naman ang asul at puting porselana na yon. Bakit ako magbabayad? Isa pa, may bahagi ka rin sa pagkakabasag yon. Sumasagot ka pa talaga. Basta kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mong asahang makakaalis ka. Ganito na lang. Sakto, naghahanap ako ng tauhan dito sa shop. Manatili ka rito bilang pambayad utang. Pambayad utang? 4 na milyon? Gaano katagal naman ako magtatrabaho niyan? Gumawa ng napakalaking pagsisikap si Yao Yao. Para lang sa pamamagitan ni Amy Dong, ay makakuha siya ng tiket para sa pinakaprestihiyoso auction sa Jiangbei. Ngunit ngayon, sinira mo na ang lahat. Gagawa na lang ako ng ibang paraan. Nabalitaan kong mahilig si Amy Dong sa jade. At matagal nang naghahanap ng Dragonstone Jade. Dragonstone Jade, mas bihira pa iyan kaysa sa Emperor Glass Type. At napakahirap mahanap. May pera ka ba para bilhin yan? Ipinag-freeze ng pamilya ko ang lahat ng pera ko. Ang natitira kong ipon ay nagamit ko na sa pagbili ng Yuan Blue and White porcelain na ito. Wala na akong ibang magagawa. Kailangan ko nang sumubok sa stone gambling. Stone gambling, mabuti na lang at pinaalala mo sa akin. Ngayong may taglay na akong pupil technique, ang kahit anong Emperor Ice Type, ay madali ko lang makukuha. Mag-stone gambling na tayo. Sir, pakiusap huwag ninyong hawak-hawakan yan. Pumunta ako rito para mag-stone gambling, pero bawal ko man lang hawakan. Sir, ito ay isang dekalidad na magaspang na bato. Para lamang ito sa aming mga gold card members. Saka ka lang may karapatang humawak nito. Huwag mo akong maliitin. Ano naman kung maliitin ko kayo? Ang pinakahinahamak ko sa lahat ay, mga walang kahit isang kusing sa bulsa. Pero nangangarap pa rin yumaman magdamag, mga hampas lupang loser. Young Master Liao, nandito na po kayo. Nainip lang kaya napadaan para sumubok ng swerte. Oh! Hindi ba ito ang bulaklak ng Jiangbei? Na si Miss Lo, bakit sumasama ka sa ganitong hampas lupang walang pera at nakikisalamuha sa kanya? Kung sino ang kasama ko, may kinalaman ba sa iyo? Huwag mong kakalimutan, may kasunduan sa pustahan ang dalawa nating pamilya. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi ka nakakuha ng pass para sa iyong ding option, para makapasok, kailangan mong magpakasal sa pamilya Liao, para maging asawa ko. Young Master Liao, ito ba ang fiance mo?
Napakaganda nga talaga niya. Anong panahon na ba ngayon? Uso pa ba ang arranged marriage? Tanging mga mamas boy lang na hindi pa naawat sa dodo. Ang palaging bukang bibig ang arranged marriage. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lakas ng loob mong kalabanin ang ating Young Master Liao. Talagang napakatapang mo. Isa siya sa 4 na Young Master ng Jiangxin. Lahat ng mga pawn shop sa Jiangbei. Hindi ba tumaasa lang kay Young Master Liao para mabuhay? Ngayong ginalit mo siya, walang sinumang makapagliligtas sa iyo. Boss, palink ba itong Jade Chamber of Commerce niyo? Bakit kung sino-sino na lang ang pinapapasok niyo? Young Master Liao, huwag na po kayong magalit, paalisin ko na sila ngayon din. Pasensya na po, ang aming Jade Chamber of Commerce ay hindi tumatanggap ng mga walang membership. Kung wala siya, ako meron. Ang Jade Association ninyo ay hindi naman siguro nagbabawal sa mga miyembro na magsama ng kasama, di ba? Siyempre, pwede naman. Luyaw, talagang ipinagtatanggol mo siya. Pero sa card mo, may pera pa bang magagamit? Paano mo nalaman? Ipina-freeze ni Master Lu ang lahat ng pera mo, pero pakana ko kaya yon. Napala, narinig ko ring. Ginastos mo raw ang lahat ng allowance mo para bumili ng kung anong yuan blue and white porcelain. Masaya ka ba sa nakuha mo? Ikaw pala. Mula sa kanya binili ang Peking yon. Tama, ang Yunshi Pavilion ay pag-ari ng pamilya namin. Kahit na pinakiusapan mo ang kaibigan mo, nabilhin ito ng palihim. Paano mo naman ako may isahan? Mabuti pang humiga ka na lang ng maayos sa kama. At hintayin mo akong angkinin ka. Huwag kang mag-alala, Lady Boss. Kung wala kang pera, ako mayroon. 4 na milyong yuan lang pala. Doble ko itong babawiin para sa'yo ngayon. Magkano naman ang pera ng isang hampas lupang tulad mo? Mayroon pa akong 20 yuan at 60 sentimo rito. Hahaha. Napakakatawa naman. Mas mayaman pa sa iyo ang mga pulubi sa kalye. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para mag-astang mayaman sa harap ko? Sir, ang mga bato po rito, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 5,000 yuan bawat isa. Ang pera mo po ay sapat lang para mabili ito. Kung ganoon, pipili ako mula rito. Luyaw, nakikita mo ba? Ang pinili mong kasintahan ay ganyang klaseng tao lang. Sumama ka na lang sa akin pauwi. Bibigyan kita ng 100 truck ng ganitong uri ng basura. Naniniwala ako kay Luyuan. Ito na lang, mga tira-tira na lang yan mula sa pinagtabasan. Mga tabi-tabi at tirang piraso lang. Dapat nga ay wawalisin na yan at itatapon. Gusto mo ba yan? Ibibigay ko na sa'yo ng libre. Boss, pakitabas naman po ito para sa akin. Yehey! Hahaha! Kailangan mo pa talagang ipatabas ang ganyang kaliit na bagay. Hindi man lang sasapat sa pagkapudpod ng makina. Dahil sugal sa bato ito, pumili kami ng bato, kaya kailangan nyo kaming tulungang tabasin ito. Sandali lang. May lumabas nga. May lumabas talaga, mula sa scrap na ito. Sino lang mag-aakalang makakakuha ng mamahaling jade rito? Karaniwang ice touch jade lang naman yan. Sa kalidad na yan, nasa 20,000 yuan lang ang halaga. Tama si Young Master Liao. Pero ang makakuha ng jade mula sa scrap, ay talagang pambihira na. Sinuwerte lang siya ng tsamba. 20,000 yuan, hindi man lang sapat yan pambayad sa isang kainan ko. Simula pa lang ito. May sira ba ang utak mo? Sa kakarampot mong pera, makakapili ka lang ng mga bato sa tambak ng basura. Akala mo ba ang tsamba mo ay magpapatuloy habang buhay? Gusto mo bang pumusta? Pupusta ka sa akin. Hahaha. Si Young Master Liao ay ang direktang disipulo ng master ng Yunshi Pavilion. Kapag tumaya siya sa mga bato rito, 7 beses siyang nakakakuha ng tunay na jade sa bawat 10 subok. Kahit na nakakairita ang taong yan, mayroon naman talaga siyang kakayahan. Mag-ingat ka. 7 beses lang sa 10 subok, kahit 1 beses lang akong magkamali, tanggap ko ng talo ako. Sige, pumapayag ako sa pusta mo. Pero ang gusto kong pusta ay siya. Si Luyaw ay tao, hindi isang bagay. Hindi ko siya gagawing pusta. Takot ka ba, bata? Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, baka alang-alang kay Luyaw, ay palagpasin muna kita. Baka kapag nagmagandang loob ako, kapag pinaglalaruan ko si Luyaw, hahayaan pa kitang makapanood para mamulat ang mga mata mo. Sige, makikipagpustahan kami sa iyo. Pero may isa akong kondisyon, kapag natalo ka, lumuhod ka at magkautow sa akin ng 3 beses. CJ. Boss, magkano po ito? Mga patapong bato lang ang mga ito. Bata, nakatsamba ka na ng 1 beses. Iniisip mo bang sweswertihin ka uli ng ganoon? Hoy Lu, walang ganoon karaming samba sa mundo. Kung makakakuha ka pa ng hiyas mula riyan ngayon, babayaran kita ng triple sa presyo niyan. Ito ang gusto ko. Kung ganoon, ito naman ang sa akin. Young Master Liao, hindi mo ba muna pagpipilian pa? Kahit nakapikit kong hawakan ito, mas maganda pa rin ito sa kanya ng 100 beses. Ito ay isang primera klaseng glass pieces jade. Mabibenta ito ng hindi bababa sa 3 milyon. Tunay ngang galing sa kilalang pamilya si Young Master Liao. Ang talas ng mata mo. Basura, siguradong talo ka ngayon. Haha, 3 milyon. Kahit hindi pa siya kumain at uminom buong buhay niya, hindi pa rin siya makakaipon ng ganitong pera. Huwag kayong magmadali, hindi pa nga nabubuksan ang sa akin. Patapong bato lang yan. Huwag na nating sayangin ang oras natin. Huwag naman, buksan nyo para sa kanya. Baka isipin pa ng iba, na binubuli natin siya. Tama nga naman. Sa ganoong paraan, si Miss Lo, ay buong pusong matatanggap ang pagkatalo.
at kusang akyat sa kama ko. Tingnan mo, sinabi ng ang patapong bato lang yan, walang laman. Hoy, Lu. Walang ganoong karami. Swerteng mapupulot sa mundo. Basura, dapat lang na nasa tambak ng basura. Hiwain ulit. Hihiwain pa. Sa maliit at walang kwentang bagay na ito, makakakuha ba ng magandang bagay? Ipagpatuloy ang paghiwa para sa kanya, para matanggap niya ang pagkatalo niya. O ano ngayon? Wala naman, di ba? May lumabas? Kamangha-mangha, bihira itong makita sa loob ng 100 taon, ang Imperial Green. Ano? Hindi ka ba nagkakamali? Sa tagal ko nang nagpapatakbo ng tindahan, hindi ako magkakamali. At batay sa kalidad nito, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyon. 10 milyon? Tama ba ang narinig ko? Lu Yuan, mayaman na tayo. Imposible yan. Sa loob ng basurang batong ito, paano nagkaroon ng Imperial Green? Babaliktad ba si Young Master Liao? Babaliktad talaga ako. Ano nang magagawa mo? Sino ang nanggugulo sa teritoryo ko? Master Ma, siya po. Napakahusay na Imperial Green. Sino ang nakakuha nito? Master Ma, ang binatang ito po. Ito ay isang napakahusay na Imperial Green. Minsan ko pa lang din itong nakita sa buong buhay ko, at ang kalidad noon ay hindi kasing ganda nito. Alam talaga ni Master Ma ang kalidad. Iho, ibenta mo na lang ito sa akin. Bibilhin ko ito ng 30 milyon. 30 milyon? Ano? Tama ba ang narinig ko? Dahil nagustuhan niyo po ito, Master Ma, ibebenta ko na ito sa inyo. Mabuti. Ang bilis mo kausap, Young Master Liao. Naalala ko, sabi mo magbabayad ka ng triple sa presyo, di ba? Anong triple presyo? Sinabi ko ba yan? Ang isang kilalang Young Master talagang nagpapakawalang hiya na siya. Ilang 10 milyon lang naman yan, wala lang yan sa akin. Pero sadyang ayoko lang ibigay. Ano nang magagawa mo sa akin? Young Master Liao, dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Yan ang patakaran sa larangang ito. Kung hindi mo susundin ang patakaran, ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng mukha ang tulad kong si Emma. Hindi, Master Ma, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Siya. Niloko niya ako. Young Master Liao, ikaw ang batang tagapagmana ng Yunshui Pavilion. Huwag na nating pag-usapan ng iba, kahit ako nga ay mahihirapang lokohin ka. Hindi po ako mangangahas. Kaya naman, Young Master Liao. Nandito na ang pera mo. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Young Master Liao, di ba't may utang ka pang 3 kauto sa akin? Binata, matuto kang magparaya kung maaari. Maraming salamat sa tulong ninyo, Master Ma. Tunay kang pambihirang talento, binata. Ako, si Emma, ay gustong makipagkaibigan sa mga katulad mo. Mahusay na kabataan. Master Ma, ang Jade Pendant niyo. Ito ba? Ibinigay ito sa akin ng isa kong kaibigan. Ang Jade Pendant ninyo ay isang malas na bagay. Kung gusto ninyong mabuhay, ipinapayo kong itapon niyo ito. Bata ka talaga, ang lumang ugali mo. Ay umatake na naman ba? Bakit hindi mo mapigilan ang dila mo? Inaamin ko, nasa harap ko ngayon, ay naipakita mo ang iyong kakayahan. Pero hindi ibig sabihin ito na maaari ka na lang sa harap ko ay kumilos ng walang pakundangan. Master Ma, dahil tinulungan niyo ako ngayong araw, ang anting-anting na ito ay makapagliligtas sa buhay niyo sa oras ng panganib. Sige, kukunin ko ito. Ngunit dapat mong malaman ang kahihinatnan kapag pinaglaruan mo ako. Mag-ingat po kayo, Master Ma. Binata, talagang kamangha-mangha ka ngayon. Sa lugar na ito, walang sinuman ang nakagawa na makakuha ng ganito kalaking pera kay Master Ma. Ikaw ang kauna-unahan. Lu Yuan, napakagaling mo talaga. Paano mo ginawa yon? Tinupad ng Lady Boss ang ipinangako niya sa'yo. Hello? Ano? Lolo, anong nangyari sa inyo? Hanapin mo agad si Kimalu. CJ. Young Master Chen, dahan-dahan lang. Baka mapatay mo ang matandang walang silbi na yan. Kailangan mo pa naman ang kidney niya para sa transplant. Huwag kang mag-alala, hindi yan mamamatay. Young Master Chen, kapag natapos na ang kidney transplant mo, gusto kong subukan natin ang mga bagong posisyon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Malandi ka. Itong matandang walang silbi, napakalaki ng pinagdusahan mo ngayon. Sisihin mo ang sarili mo sa panganganak sa walang silbing yon. Lakas ng loob mong kagatin ako. Young Master Chen, hindi ba't binugbog mo na siya ng halos ikamatay niya? At ipinatapon sa tambakan ng basura. Sa tingin ko sa mga oras na ito, kinain na siya ng mga ligaw na aso. Tingnan mo, umiiyak pa siya. Napakalalim nga naman ng pagmamahala ng mag-ina. Pero huwag kang mag-alala, kapag naibigay mo na ang kidney mo kay Young Master Chen, makakasama mo na siya. Ano pa nga bang hinihintay natin? Tawagin mo na agad ang mga tauhan, at kalagkarin ang matandang walang silbing ito. Papuntang operating room, kuminto kayo. Lu Yuan, buhay ka pa talaga? Inay. Oh, gumaling na pala ang binti mo. Gusto mo bang putulin ko ulit ang mga ugat mo? Nakakonekta na. Luluhod ka ba o hindi para magpasalamat sa akin? Hindi ka tao. Ano naman ngayon? Tandaan mo, pamilyang Chen ang may-ari ng ospital na ito. Sa tingin ko,
gumaling nga ang binti niya. Pero ang utak niya, hindi pa gumagaling. Ngayon, naparito na naman siya para magpagamot sa iyo. Yun sabi ko na nga ba. Walang problema sa pagpapagamot, pero kailangan mong lumuhod sa sahig at magmakaawa sa akin. Magmakaawa sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Sinasabi ko sa inyo, ilalabas ko ang nanay ko rito ngayon, at walang sinuman sa inyo ang makakapigil sa akin. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan kalakas magyabang. Mga tauhan, leksyonan nyo nga ang walang silbing ito. Luyuan, subukan mong gumalaw pa. Papatayin ko siya sa mismong harap mo. Ano pang hinihintay nyo? Bugbugin nyo siya. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Gusto kong makita kung kaya pang mabuhay muli ng walang silbing ito. Subukan niyo lang. Miss Dong, bakit po kayo naparito? May kailangan po ba kayo sa akin? Naparito ako para hanapin si Luyuan. Siya. Bakit nyo hinahanap ang walang silbing yan? May sakit ang lolo ko. Pinapunta niya ako para hanapin si Luyuan. Upang gamutin siya. Miss Dong, wag naman kayong magbiro. Ang walang silbing iyan, marunong manggamot? Sa tingin mo ba, nagbibiro ako sa iyo? Ako. Ling Elu, maaari po ba kayong sumama sa akin? Pero ang nanay ko, Huwag kayong mag-alala, Ling Elu. Kung ang nanay nyo ay may nangyaring masama rito, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito ng kanilang buhay. CJ, Miss Dong, sasama rin po ako sa inyo. Ano nang gagawin mo roon? Natatakot lang akong maloko niya kayo. Kasi naman, wala kayong alam sa medisina. Ganoon ba kadaling lokohin ang pamilyang Dong namin? Hindi po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Alagaan ninyong mabuti ang ina ni Ginoong Lu. Opo, matriarch. Kapag may mangyari sa kanyang masama, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ito. Opo. Lolo, gising na kayo. Dinala ko na po siya rito para sa inyo. Nandito ka na pala, Xiao Lu. Kumusta po ang pakiramdam niyo, Elder Dong? Kahiya-hiya man sabihin. Tama nga ang hula mo. Biglang sumumpong ang sakit ni Lolo. Paano mo yun nalaman? Mula nang magising ang aking lakas ng tunay na dragon, maraming kakayahan ang natutunan ko ng kusa. Pero ang bagay na ito, hindi ko pa pwedeng ipaalam sa iba. Kutob ko lang. Gagamutin mo ang lolo ko. Base lang sa kutob mo. Paano ako magtitiwala sa iyo niyan? Kutob lang nga ang naging basehan ko. Pero ako lang ang tanging makakagamot sa sakit ni Elder Dong. Huwag ka munang magmayabang. Narinig mo na ba si Miracle Dr. Zhu ng Valley of Divine Doctors? Tinatawag siyang reinkarnasyon ni Huatuo. Walang sakit sa mundo ang hindi niya kayang gamutin. Tama ang sinabi mo. Zhu Heng, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasing nagkasakit ang matanda. Kaya isinama ko rito si Miracle Dr. Zhu para gamutin ang matanda. Bakit? Hindi ba ako welcome rito? Si Miracle Dr. Zhu nga talaga. Lolo, dahil nandito na rin lang si Miracle Dr. Zhu, baka pwedeng magpatingin muna kayo sa kanya? Mas mabuti na iyon kaysa rito sa hindi kilalang Ginoong Lu na mas mapagkakatiwalaan. Si Miracle Dr. Zhu nga naman, pasensya na sa abala. Dr. Zhu, kumusta po ang aking lolo? Sa kasalukuyang kalagayan ni Ginoong Dong, hindi siya aabot ng 3 araw at malalagutan na ng hininga. Ano? Dr. Zhu, nagmamakaawa ako. Iligtas niyo po ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong isagawa ang acupuncture, bubuti ang lagay ni Ginoong Dong. Talaga po? Mabuti naman kung ganoon. Sandali, sinabi ko ba na ang pagdala kay Dr. Zurito ay para gamutin ang matanda? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi niyan kanina? Ang sinabi ko lang ay titingnan ang sakit niya. Ngayong tapos na siyang tingnan, oras na para umalis kami. Zhu Heng, ikaw. Kung gusto mong iligtas ang lolo mo, pwede naman. Basta't pumayag kang, samahan ako sa kama ngayong gabi. Huwag kang sumobra. Dr. Zhu, nagmamakaawa ako. Iligtas niyo po ang aking lolo. Kahit magkano, ibibigay ko sa inyo. Tauhan ko si Dr. Zhu. Hanggat hindi ako nagsasalita, walang silbi kahit magkano pa ang ibayad mo. Bibigyan kita ng 1 minuto para mag-isip. Pero hindi na makakapaghintay ang lolo mo. Miss Dong, huwag kang pumayag sa kanya. Hindi niya kayang gamutin ang sakit na yan. Sino ka ba sa akala mo? Para magsalita ng ganyan kayabang dito. Napakalakas ng loob ng batang ito ah. Sikat ka bang doktor mula sa kung saang ospital? Anong sikat na doktor? Basura lang siya sa tingin ko. Kahit hindi ako sikat na doktor, ako lang ang makakagamot sa sakit ni Ginoong Dong. Napakayabang talaga. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa manlolokong ito? Miss Dong, tapos na ang oras. Pumili ka na. Lolo, Miss Dong, pumili ka na agad. Hindi na makakatagal pa ang lolo mo. pumapayag ako. Gamutin mo muna ang lolo ko. CJ. Kapag itinurok mo ang karayom na yan, hindi na aabot ng 3 araw si Edong. Teka, ikaw na walang silbi, nangangahas ka pang questionin si banal na Dr. Zhu. Dahil may hindi naniniwala, mabuti pang hod na lang ituloy. Luyuan, tumigil ka na. Kung hindi, mapipilitan ako. Palabasin ka. Banal na Dr. Zhu. Sige po. Lolo, kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na.
Pero medyo masikip pa rin ang dibdib ko. Kulang lang po ang inyong enerhiya at dugo. Uminom lang po kayo ng gamot sa tamang oras. Sa loob ng isang buwan, unti-unti na kayong gagaling. Ngayong gumaling na ang sakit nyo, Miss Dong. Huwag mong kalilimutan ang kasunduan natin. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaalala. Pupunta ako sa hotel mamayang gabi para hintayin ka. Sigurado ka bang gumaling na si Edong? Walang silbi, ano nang gusto mong sabihin? Isang oras. Anong isang oras? Pinakamatagal na ang isang oras. Magwawala ang enerhiya at dugo ni Edong at mamamatay siyang lalabasan ng dugo sa 7 butas sa mukha. Kalokohan, nangangahas ka bang questionin ang aking kakayahan sa panggagamot? Ang kakayahan mo sa panggagamot, kailangan pa bang questionin? Malinaw na si Edong ay may bumabaliktad na daloy ng dugo at labis na presyon sa dibdib. May bara na nga sa puso niya. Dahil sa pagturok mo ng karayom, maging ang huling linya ng depensa, ay nawala na rin. Kung ganoon ang sinasabi mo, ako ang nagpahamak kay Elder Dong. Dakilang Dr. Zhu, huwag po kayong makinig sa kalokohan niya. Luyuan, ngayong ang lagay ng aking lolo, ay mas bumuti na. Umalis ka na. Dahil hindi naniniwala si Miss Dong, aalis na lang ako. Lolo, dakilang Dr. Zhu, ano pong nangyayari? Impossible ito. Ang paraan ko ng pagtusok ng karayom ay malinaw namang tama. Mag-isip ka agad ng paraan, hindi maaaring mamatay. Ang matanda sa ganitong oras. Sinabi ko na sa inyo noon pa, na ang sakit ni Elder Dong, ay hindi niya kayang gamutin. Ikaw na walang silbi, ano ang gusto mong sabihin? Ako lang ang makakagamot sa sakit ni Elder Dong. Titignan ko nga ngayon, kung anong kakayahan mayroon ka. Gamutin mo siya ngayon din, kapag hindi mo siya napagaling, babaliin ko ang isa mong kamay. At paano kung mapagaling ko siya? Kung mapapagaling mo siya, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. CJ, gusto ko ang garapon na hawak mo. Basura ka talaga. Ito ay isa lamang, walang kwentang garapon ng kuliglig. Sige, ibibigay ko na sa iyo ngayon din. Kaya mo ba talagang mapagaling ang lolo ko? Ito ang matagal nang nawalang. Banal na karayom ng dragon, ano? Hindi ka kaya nagkakamali? Impossible, mahigit 30 taon ko na itong hinahanap. Hindi ako magkakamali. Para akong galing sa bingit ng kamatayan. Lolo, kumusta po ang pakiramdam niyo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Nawala na ang karamihan sa mga kakaibang nararamdaman ko. Halos gumaling na ako. Mabuti naman kung ganoon. Huwag munang magalak ng maaga. Pansamantala ko pa lang, napipigilan ang paglala ng sakit ni Master Dong. Para sa ganap na paggaling, kailangan niyo pa ring sundin ang aking reseta at patuloy na uminom ng gamot. Ipinapaubaya ko na po sa inyo, Ding Ailu. Napakabata pa ni Eulalu. Maaari ko bang malaman kung sino ang naging guro mo? Natuto lang ako sa sarili ko. Ito, anong natuto sa sarili? Sa tingin ko, nakatsamba lang siya tulad ng bulag na pusa. Talagang nakakahiya, dahil hindi sapat ang aking kakayahan kumpara sa'yo. Ako, ay lubos na sumasaludo sa'yo. Mauuna na ako, himalang Dr. Zhu. Kung gayon, kukunin ko na ang kayamanan ni Yang Master Zhu. CJ, ikaw lang naman ang magkakagusto sa basurang yan. Ibibigay ko na sa'yo. Kailangang magpahinga ng lolo ko. Kung wala na kayong ibang kailangan, mabuti pang umalis na kayo, Yang Master Zhu. Walang hiya kang babae, darating din ang araw, na paiyakin kita sa ilalim ko. Ang ikinakatakot ko lang, ay baka wala ng kakayahan si Yang Master Zhu na gawin yan. Ano nang ginawa mo sa akin? Hayop ka! Gusto ko lang paalalahanan si Yang Master Zhu, na huwag lang maging isang hayop na nag-iisip gamit ang kanyang ari. Humanda ka sa akin. Darating ang araw na wawasakin kita, magmamakaawa ka sa akin sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, habang buhay ka nang hindi makakatayo ang alaga mo. Salamat po, Ding Ailu. Kabatang Lu. May utang na naman ako sa iyong napakalaking utang na loob. Masyado kayong seryoso, Master Dong. Maliit na bagay lang po ito. May dalawa akong invitation card para sa Genting Auction. Ibibigay ko na ito sa iyo. Pagdating ng araw na yon, pumunta ka at magpalawak ng iyong pananaw. Genting Auction. Hindi ba ito ang mismong bagay na palaging inaasam-asam ng boss lady? Kung ganoon, salamat po, Elder Dong. Tatanggapin ko na po ito. Batang Lu. Ano ang tingin mo sa akin, apo? Napakabuting tao po ni Miss Dong. Iyon lang ba? Matalino, mabait, at mahinhin. Kung ganoon, ipagkakasundo ko siya. Sa'yo, ano sa tingin mo? Lolo, paano mo ako basta-basa na lang ipamimigay? Hindi po. Hindi po ako karapat-dapat kay Miss Dong. Mabuti naman at alam mo. Ano bang klaseng pananalita yan? Ang maikasal kay Batang Lu ay isang biyaya para sa'yo. Salamat po sa tiwala ninyo, Elder Dong. Ngunit pagdating sa pag-ibig, hindi ito maaaring ipilit. Ang mga kabataan talaga ngayon. Sige na nga, hindi ko na pakikialaman ng mga bagay-bagay ninyong mga kabataan. Kung balang araw ay nais mo nang magpakasal kay Batang Lu, buong puso itong sasang-ayunan ni Lolo. Lolo. Hello, boss lady. Luyuan, bumalik ka na rito, dali. May naninira ng tindahan natin. Sino kayo? Hello.
Elder Dong, may mahalaga lang po akong asikasuhin, mauuna na ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo nang sirain ito. Ibaba nyo ang mga yan. Luyuan, sa wakas nakabalik ka na. Ang mga taong ito, nang walang dahilan, pumasok at nanira agad ng gamit. Ikaw pala si Luyuan. Sa hitsura mong yan, nangahas ka pang banggain ang aming Young Master Zhu. Gusto mo na bang mamatay? Luyuan, ano ba talagang nangyayari dito? Ayos lang, boss. Pinapunta ba kayo rito ni Zhu Heng? May karapatan ka bang tawagin siya sa pangalan niya? Sinasabi ko sa'yo, binangga mo siya. Ngayon, ang tindahan mong ito, ay kalimutan mo na. Wasakin nyo. Akin ang tindahang ito. Wala siyang kinalaman dito. Wala akong pakialam. Kung ano ang ipinapagawa ni Young Master Zhou, ay kailangan naming sundin. Pwede namang hindi namin wasakin ang tindahan. Maliban na lang kung pagsilbihan mo kaming mabuti. Hindi ka na namin pahihirapan. Nangangarap ka. Walang hiya kang puta, binigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo pa. Sugurin nyo, Mga bastardo kayo. Lalabanan ko kayo. naglakas loob ka pang saktan ako. Ano naman kung bubugin kita? Patayin nyo siya, ako ang mananagot kapag namatay siya. Sugod, Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob. Miss Dong, Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang lakas ng loob para manggulo rito? si Young Master Zhou. Si Zhu Heng, Wala akong pakialam kung sino pa ang young master ninyo. Basta kinalaban ninyo siya, ay kinakalaban din ang pamilya Do. bakit mo ba pinoprotektahan ng basurang iyan? Si Luyuan ay ang benefactor ng pamilya Do. Hanggat narito ang pamilya Do, walang sino mang maaaring mang-api sa kanya. At saka, bumalik kayo at sabihin kay Suhe na kapag gumamit pa siya ng ganito, karumihang paraan para manggulo, ang pamilya Dong ay tiyak na lalaban hanggang sa dulo. Naintindihan ko. Layas na. Miss Dong, salamat sa tulong mo ngayon. Mabuti na lang at nandito ka. Huwag ka nang maging formal. Nagkataon lang na napadaan ako. Maliit na bagay lang yun. Napadalaw ka ng personal, Miss Dong. May nangyari ba kay Elder Dong? Ah, wala naman. Tumakbo ka agad pagkasagot mo ng tawag. Nakalimutan mo kasing kunin ang imbitasyon. Pasensya na sa abala, Miss Dong, sa personal mong pagpunta rito. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Yari na. Wala na ang lahat. Boss Lady. Puro ka na lang sakit sa ulo. Ang pamilya Zhu, kaya mo ba silang banggain? Ngayon, sira na ang buong tindahan ko. May kaunti pa akong pera. Ayusin muna natin ang tindahan. Madaling sabihin yan. Ang mga bagay na ito, noong binili ko sila, napakaraming pera ang ginastos ko. Kahit na maayos pa natin ang tindahan. Ang mga antigong ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang perang napanalunan mo sa sugal sa bato, ay maubos lang lahat. Hindi ba't mayroon pa tayong paraan para mabawi ito? Ito imbitasyon sa Genting Auction. Saan mo nakuha yan? Nagkataon na ibinigay sa akin ni Elder Dong. Ang galing, iba ka talaga, Luyuan. Kung ganoon, mananalo ako sa pustahan sa pamilya Liao at hindi ko na kailangang pakasalan. Young Master Wang na iyon. Ang napakahalagang tiket na ito ay gagamitin lang para sa pustahan. Masyado namang sayang yan. Ano ang ibig mong sabihin? Maghahanap tayo ng mga bargain. Eksakto. CJ, dahil dyan, ilalabas ko ang lahat ng aking ari-arian. Suportado kita. CJ. Tama si kapatid na Lu. Tunay niyang may dalang malas ang jade na ito. Bakit wala man lang, kahit anong reaksyon? Layas. Lumayas kayo, mga walang silbi. Ikaw naman talaga ang walang silbi, at isinisisi mo pa sa iba. Sinira niya ang aking pagkalalaki. Luyuan. Dudurugin talaga kita. Ang isang basurang tulad mo, may karapatan bang pumunta rito? Ang dapat magsalita niyan, ay ako, hindi ba? Noong nakaraan, sinwerte ka lang. Dahil saksak ba, nanalo ka ng kaunting pera sa akin. Kaya naman naging ganyan kakayabang. Tandaan mo, nasa Jiangbi ka, sa isang prestigyosong auction. At ikaw naman, Miss Lo. May pustahan tayo noon, di ba? Kapag hindi ka nakakuha ng imbitasyon, kailangan mo akong pakasalan. Ano, susuko ka na ba? Siyempre, hindi. Nakuha ko na ang imbitasyon. Mayroon ka talaga niyan? Siguradong peke yan. Young Master Zhou, nandito na pala kayo. Ang imbitasyon para sa auction na ito ay limitado lang sa 10 piraso. Ang isang basurang tulad mo, paano magkakaroon ng ganito ka-eksklusibong bagay? Sabi ko na nga ba, gagamit ka pa ng peke para lokohin ako. Bakit mo nasabing, ang imbitasyon ko ay peke? Ang imbitasyon sa ganitong antas ay hindi basta-basta makukuha ng tulad mo. Kung totoo man yan, luluhod ako at magpapatira pa sa'yo.
Ang utang mo sa akin noong nakaraan na 3 pagluhod ay hindi mo pa nagagawa. Ano, gusto mo bang sabay-sabay nang gawin ngayon? Teka. Young Master Liao, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa ganyang tao. Anong satsat yan? Si Master Liu na ito ay personal kong inimbita rito. Isa siyang Master Appraiser. Siya rin ang mismong nagdisenyo ng mga imbitasyon. Kung totoo ba o peke, malalaman agad sa isang tingin lang. Peke ang 2 imbitasyong ito. Hindi mo man lang tingin ng mabuti. Dahil sinabi ni Master Liu na peke, ibig sabihin peke talaga yan. Ang mga imbitasyon niyong 2, naglakas loob pa kayong ipeke. Napakalakas ng loob ninyo. Guardia, ang 2 taong ito. Paano ninyo sila napapasok dito? Paumanhin po, Senyorito Liao. Naglakas loob kayong gumawa ng kalokohan dito sa Yunting. Sa pamamagitan ng pameke, umalis na kayo rito bago ko pa kayo palayasin. Sige na. Pumasok na tayo sa loob. Dito, pinapanood lang natin ang 2 asong talunan na mapahiya. Talagang, masasakit lang ang mga mata natin. Tandaan niyo, bantayan niyo ang 2 asong ito. Huwag na huwag silang papasukin. Opo. Makakaasa po kayo. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo rito. Bilang mga gwardiya ng auction na ito, ni hindi niyo man lang makilala ang tunay na imbitasyon. Kayo yata ang dapat lumayas dito. Tingnan ninyo itong mabuti. Tunay ang imbitasyong ito. Anong ginagawa mo? Peke naman talaga ito. Ano pang silbi na itago ito? Kung hindi pa kayo alis dito, babalian ko kayo ng binti. Kaninong binti ang babalian mo? Master Ma, ang walang silbing ito po. Napakabulag mo. Kapatid na Lu, hahanapin pa nga sana kita eh. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Nandito ka ba para maglibang? Pumunta ako rito para tingnan kung makakahanap ako ng magandang deal. May kailangan po ba kayo sa akin, Master Ma? Mabuti na lang noong nakaraan, sa talisman na ibinigay mo sa akin. Nailigtas nito ang buhay ko. Ang utang na loob na ito, hindi ko ito makakalimutan. Nagbibiro kayo, Master Ma. Maliit na bagay lang yon, hindi na kailangang banggitin. Ano ba ang sinasabi mo? Sa susunod na araw, personal akong bibisita sa'yo. Hindi na po talaga kailangan, makinig ka sa akin. Ganyan na muna sa ngayon. Malapit nang magsimula ang auction. Pumasok muna tayo. Pero, Sino ang gumawa nito, Ma? Master Ma, si Young Master Zhu po ang may gawa. Sinabi niyang peke ang imbitasyon, kaya naglakas loob akong kunitin ito. Wala kang silbi, panira ka lang. Pasensya ka na, kapatid na Lu. Ako ang nag-organisa ng auction na ito. Kung sinabi kong pwede kang pumasok, makakapasok ka. Pumasok na muna kayo. Susunod na lang ako. Maraming salamat po, Master Ma. Tuloy kayo. Papatayin kita. Sugurin niyo siya. Ang batang babae kahapon. Lu Yuan. Paano siya nakapasok? Sino ang nagpapasok sa walang kwentang yan? Itapon niyo siya palabas. Ako. Master Ma. Paano siya nakalapit kay Master Ma? Ano naman kung nakalapit siya? Hindi ako naniniwalang ang walang kwentang yan ay laging magiging ganito kaswerte. Ang paghahanap ng kayamanan ay labanan ng talas ng mata. Hindi sapat ang swerte lang. Teritoryo ko ito ngayong araw. Kung sino man ang magtangkang manggulo rito, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Sa mga bagong dating na panauhin, maaari na po kayong umupo. Magsisimula na ang ating auction. Mauna ka, kapatid na Lu. Mauna po kayo, Master Ma. Para sa ating unang auction item ngayong araw, ito ay nagmula pa noong dinastyang Qing. Ang Imperial Jade Seal, may panimulang bid na 50 milyong yuan. Maganda ang isang ito. Isa itong natatanging piraso. Sulit itong bilhin. 55 milyong yuan. Si Young Master Zhou, napakagalante talaga kung gumastos. siya naman si Young Master Zhou. Ang halagang ito ay barya lang para sa kanya. May magtataas pa ba ng bid? Magandang bagay talaga ito. Kung ibebenta itong muli, malaking pera ang makukuha rito. Master ng appraisal pa naman, peke naman pala. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi siya makakakuha ng murang pakinabang dito. CJ, kung wala nang magtataas ng bid, mapupunta na ito kay Young Master Zhou. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Gusto mong makabawi sa pamamagitan ng pagbili ng murang antigo. Kailangan mo muna ng kakayahan. Tama, para sa amin Young Master Zhou, bale wala lang. Ang gumasta ng 55 milyong yuan. Sa mga auction item dito, kayong dalawang walang silbi, wala kayong maiuwi kahit isa. Young Master Zhou, ang walang silbing ito, naging maswerte lang sa pagsusugal sa bato noong nakaraan. Ngayon na may nagmamayabang na, at akala mo kung sinong eksperto. Iniisip mo ba na, hindi ka pa sapat na natalo noong nakaraan? Kung hindi ka pa rin kumbinsido, pwede tayong magpatuloy sa pagsusugal. Dahil gusto mong sumugal. Sasamahan kitang sumugal. Kung sino man ang matalo, luluhod sa lupa at tatawag ng lolo. Sige, kapag natalo ka. Ang perang binigay ko sa iyo noong nakaraan, kailangan mong ibalik ng doble.
CJ, at kung ikaw naman ang matalo, gusto ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liao, walang problema. Huwag ka lang aatras kapag dumating na ang oras. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpapasya rito, wala pang sinuman ang nangahas na umurong sa teritoryo ko. Maghanda ka ng lumuhod sa lupa at tumawag sa akin ng lolo. Ang pangalawang item para sa auction ngayon ay isang obra mula sa isang sikat na pintor ng dinastyang Ming, ang Hibiscus and Wild Geese painting. Gayunpaman, ito ay isang kopya lamang na ginawa ng mga sumunod na pintor. Ang simulang presyo ay 80,000 yuan. Lady Boss, bilhin natin ito. Ano? Peking kopya lang yan. Magtiwala ka sa akin, ito ang bilhin natin. CJ, 100,000. Gumastos ng ganyang kalaking pera para sa isang peke. May sira ba ang ulo mo? Young Master Zhao, mukhang sigurado na ang panalo natin ngayon. May magtataas pa ba ng bid? Sige, kung gayon ang painting na ito ay mapupunta na sa binibining ito. Sa tingin ko, iyan na ang huling barahan ninyo. Hindi ba? Ang bumili ng ganyang basura ay isang malaking katatawanan. Kung basura ang painting ko, mas malala pa sa basura ang sayo. Nawalan ka na ba ng bait sa sobrang stress? Sinasabi ko sayo, huwag ka ng maraming satsa. Kung wala kayong pera, ibigay mo sa amin ang babaeng yan bilang pambayad. Sa anong karapatan? Dahil lang sa pakikinig mo, sa walang silbing lalaking ito, ang humantong sa ganitong sitwasyon, ay kasalanan mo rin. Mga tauhan, kalag ka rin ang walang silbing ito. Palayasin niyo siya. At dalhin ang babaeng ito sa hotel. Para kami ni Young Master Liao, ay makapagsaya ng husto. Teka lang. Sinong nagsabing talo ako? Kapatid na Lu, huwag kang maglaro ng apoy. Kapag nagkataon, kahit ako ay hindi ka matutulungan. Huwag kayong mag-alala, Master Ma. Alam ko ang ginagawa ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung totoo ba ito o hindi, makikita agad ng nakakaintindi sa isang sulya pa lang. Sakto at nandito si Master Liu. Bakit hindi natin siya pasuriin ito? Para tuluyan ka ng sumuko. CJ, dito sa teritoryo ko. Patas ang lahat ng bagay. Master Liu, suriin mo itong mabuti. Opo, Master Ma. Bata, mahusay ang paningin mo. Bagamat may buhay ang bawat hagod ng pinsel, ngunit sigurado akong hindi ito gawa ng isang dakilang master ng Ming Dynasty. Ibig sabihin, peke talaga ang painting na ito. Nandito si Master Ma kaya hindi ako maglalakas loob na magsinungaling. Pero ang totoong halaga ng painting na ito ay nasa 10 hanggang 20,000 yuan lang. Ano? Kung gayon, nalugi pa ako ng 80,000. Luyuan, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang makatsamba ng antig sa auction house ay hindi para sa lahat. Tama. Wala namang kahit isang kusing sa bulsa, pero gusto pang makigaya sa iba na makatsamba ng mamahaling antike. Buti nga sa kanya, Master Liu, bilang isang eksperto sa pagkilala ng antigo, hindi mo ba alam na may isang paraan sa pagpepreserba ng mga painting na tinatawag na mounting? Siyempre naman, noong panahon ng digmaan noon, ang ilang mga kolektor, para maprotektahan ang orihinal na kaligrafya at painting, para hindi ito masira, nilalagyan nito ng isang patong ng peking painting sa ibabaw. Ang ibig mong sabihin sa ilalim nito, may isa pang painting. Eksakto. Dalhin mo rito ang kemikal. Ito pala ay ang matagal nang nawawalang painting ng Taoyuan Wonderland. Patingin nga ako. Sa estilo pa lang ng pagpipinta, siguradong orihinal ito, Master Liu. Totoo po ba ang sinasabi nyo? Kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa pag-appraise ng mga antigo, kaya tiyak na hindi ako magkakamali. Master Liu, magkano po ba ang halaga ng painting na ito? Bagamat may kaunting sir ang painting na ito. Pero kung ibebenta ito, aabot ito sa 50 milyong yuan. 50 milyong yuan. Luyuan, mayaman na tayo. May sasabihin pa ba kayo? 50 milyong yuan lang pala. Ganyan na kayo kasaya. Mga ignoranteng hampas lupa talaga. Huwag din kayong magdiwang ng maaga. Ang halaga ng aking jade seal ay di hamak na mas mataas kaysa sa inyo. Master Liu, ipakita mo sa 2 hampas lupang ito kung ano ang tunay na antigo. Kahit hindi ko tingnan, peke ang jade seal na yan. Kalokohan. Master Liu, sabihin mo nga ito ba talaga ay totoo fake? Siyempre, totoo ito. Nasuri ko na ito ng personal. Tiyak na walang pagkakamali. Isa itong peke. Ang pinakamataas na halaga nito ay 20,000 yuan. Young Master Zhao, gumastos ng 50 milyong yuan para sa isang peke. Talagang mayaman at mayabang ka nga. Tumahimik ka. Paano mo nasabing peke ito? Simple lang. Dahil ang tunay na Imperial Jade Seal noong nakaraang siglo ay matagal nang binili ng isang pribadong museo. At kapag binili ng museo ang mga ganitong bagay, karaniwan ay hindi na muling ibinebenta. Hindi mo man lang alam yan? Master Ma, sa auction na inorganisa mo, ay nagbebenta pala ng peke.
Hindi ba ito alam ni Young Master Zhu? Ang mga auction ay paraan lang ng pagbakasakali sa mga nakatagong yaman, at nakasalalay ito sa talas ng iyong paningin. Sige, aminin ko na talo ako ngayon. Magtutuos pa tayo. Kayong dalawang Young Master, nakalimutan niyo na ba ang pustahan? Huwag kang sumobra. Napakalakas ng loob ninyo. Dito sa teritoryo ko, walang sinuman ang pwedeng umatras sa usapan. CJ, luluhod ako. Hindi mo pa tinatawag na lolo ah. Tumahimik ka nga, buisit ka. Lolo. Tinawag na kitang lolo, sapat na ba yan? Mabuting apo. Sige, tatandaan ko ang kahiyang ito ngayon. Magtutuos pa tayo. Young Master Zhao, Young Master Zhao, Young Master Liao, ikaw naman na yon. Kung hindi ako nagkakamali, akin na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liao. Huwag ka nang mangarap. Mga tauhan, hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Luyuan, hindi ka karapat-dapat sa ari-arian ng pamilya namin. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ikaw ang magpapasya kung karapat-dapat ako o hindi. Halo pa. Bilisan mo, iligtas mo ako. Hayop ka. Ano ba ang ginawa mo? Bankrupt na ang pamilya Liao natin. Nasabihan ko na ang aking mga tauhan, na simula ngayon, itigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Liao. Huwag naman. Luyuan. Kuya Lu. Nagmamakaawa ako sa'yo. Susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Magiging alipin mo ako. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Kailangan ko pa ba itong sabihin sa'yo? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ito ang nararapat na kahinatnan mo. Bilisan niyo, itapon niyo siya palabas. Master Ma, tulungan niyo po ako. Master Ma, Master Ma. Maraming salamat sa tulong ninyo, Master Ma. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Brother Lu. Isa akong tao na nagpapasalamat sa pabor na natanggap. Kumpara sa pagligtas mo sa aking buhay. Kung ikukumpara roon, ano ba naman ang halaga nito? Magkaibang bagay yon. Ngayong araw, nakuha natin ang Liao Group. Sulit talaga ang punta natin dito. Nakikita kong gustong-gusto ninyo. Ang painting na Taoyuan Fairyland. Ano kaya kung ibigay ko na lang ito sa inyo? Naku, haha. Magkakapatid naman tayo rito. Bakit ka pa nagiging magalang? Sa susunod, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Mayroon nga po akong kailangan. Master Ma, narinig niyo na ba ang tungkol sa Rengsin Fruit? Rengsin Fruit? Ano naman ang bagay na yon? Kung mga alahas, jade, antigo, o painting ang pag-uusapan, alam ko ang lahat ng yan. Pero pagdating sa mga prutas at gulay, wala talaga akong alam dyan. Ang Rengsin Fruit na ito ay isang napakabihirang uri ng halamang gamot. Wala talaga akong masyadong alam tungkol doon. Pero huwag kang mag-alala. Dito sa Qingzhou, walang impormasyon na hindi ko kayang alamin. Itatanong ko ito para sa'yo. Kung ganoon, maraming salamat, Master Ma. Luyuan. May problema ba, boss? Napakahusay ng ipinakita mo ngayong araw. Hindi lang sa yun ding auction. Naging kahanga-hanga ka. Nakuha mo pa pati ang mga ari-arian ng pamilya Liao. Habang tinitingnan kita ngayon, lalo kang nagiging kaakit-akit sa paningin ko. Boss lady, huwag naman pong ganyan. Bakit hindi mo ba ako gusto? Gyu, gusto ko po kayo. Kapatid na Lu. Master Ma. Mukhang maling oras ang dating ko, ah. Mag-usap muna kayo. May mga paninda pa akong kailangang ayusin. Kapatid na Lu. Ikaw, ang swerte ng mga mata mo. Nagbibiro po kayo, Master Ma. Siya nga pala. Tungkol sa bagay na tinanong mo sa akin, nalaman ko na kung nasaan. Ang ganyang pambihirang halamang gamot, sa Baikauzhai mo lang matatagpuan. Maaari mong subukan ang iyong kapalaran doon, Baikauzhai. Ganito na lang. Kunin mo itong card ko at gamitin mo. Gamit ito sa kahit anong tindahan sa Qingzhou. Maaari kang bumili ng kahit ano. Master Ma, masyado naman po itong mahalaga. Kapag hindi mo tinanggap, parang minaliit mo na rin akong si Ma. Kunin mo na. Kung ganoon, hindi ko na po tatanggihan ang inyong kabutihan. Tama, ganyan nga ang dapat. Mayroon po ba kayong wild Rengsin rito? Nakakatuwa naman. May isa na naman palang dumating. Isang taong hindi alam ang limitasyon niya. Boss, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ang wild Rengsin na ito, namumunga lang minsan sa 500 taon, at ang prutas na ito na kamakailan lang namunga, ay ang pinakapiling kayamanan ng aming tindahan.
Hindi ito ipinagbibili kahit kanino. Ang Wild Rensingo na ito, hindi ba't ang pinakasilbi nito, ay para magligtas ng buhay ng tao? Kung hindi mo ito ibebenta, paano nito maililigtas ang sinuman? Ano naman ang pakialam ko roon? Sinabi ko nang hindi ito ibinebenta, kaya hindi talaga. Saka isa pa, tingnan mo itong buong silid na puno ng mga halamang gamot. Alin ba rito ang hindi ginagamit para magligtas ng tao? Ang ganito kagagandang gamot, kung gagamitin lang ng mga katulad ninyo, ang buhay ng mga mayayaman at makapangyarihan, paano pa namin maililigtas? Ikaw, Ace Chen, pakiusap po, tingnan nyo ang lolo ko. Liseru, Luyuan, dating kaklase, anong nangyari sa lolo mo? mag-usap na lang tayo mamaya. Mas mahalaga ang lolo ko ngayon. Ace Chen, biglang sumakit ang dibdib ng lolo ko. Hindi siya makahinga. Pakitingnan naman po siya. Pasensya na sa oras na ito. Naghahanda lang kami ng gamot, hindi kami nanggagamot. Tungkulin ng doktor na magligtas ng buhay at manggamot. Paano mo nagagawang pabayaan ang pasyente at magbulag-bulagan lang? Ito ang patakaran ng Baikausay namin. Kung susunod ka sa patakaran, manatili ka rito. Pero kung hindi, lumayas ka riyan. Hindi naman kita tinalian para manatili rito, di ba? Napakahusay na Baikausay. Tingin ko hindi mo lang siya kayang iligtas at takot kang mabuko. Bata, pinapayuhan kitang magpakita ng respeto. Ang guro ko ay ang tanyag na si Ihezyu. Ano naman ngayon kung si Ihezyu? Ang lakas ng loob mong bastusin ang guro ko. Sinasabi ko sa'yo, walang anumang sakit sa mundong ito na hindi kayang gamutin ng guro ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Paano kung kaya ko? Pwede ba, huwag ka nang magyabang? Mukhang napakagaling naman itong kaibigan mo. Bakit hindi siya ang pagamutin mo? Luyuan, nagpapasalamat ako sa kabaitan mo. Pero ang lolo ko, kailangan talagang magamot ni Ace Chen. Si Ruo, magtiwala ka sa akin. Kaya kong gamutin. Kung mapapagaling mo ang matandang iyan, papayag ako sa kahit anong hilingin mo. Pero kung hindi mo kayang gamutin, nakikita mo yan, gagapang ka ng 3 ikot sa harap ng Baikausay. Habang gumagapang, isigaw mo na, isa lang akong walang silbing mayabang. CJ. Kaya pala kahit malayo pa lang, ay may naamoy na akong napakabahong amoy. Ikaw pala ang basurang nandito. Boss Chen, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Balita ko, kahit ang master mo pa nga, ay umaming mas magaling siyang doktor. Dakilang doktor talaga siya. Impossible. Isa lang siyang, walang silbing pinalayas ko sa bahay. Hindi ko alam kung anong panluloko ang ginawa niya. Para lang maloko ang master mo. Nga, ang matanda at malapit ng mamatay niyang ina, ay nakaratay pa rin sa kama ng ospital. Kung talagang mahusay siyang doktor, bakit hindi niya muna pagalingin ang sarili niyang ina? Bakit? Dahil ba, nabuko namin ang panluloko mo, kaya hindi ka na makapagmayabang, basurang tao. Isa lang pala siyang manloloko. Nga pala, hindi mo pa yata alam na ang ospital ng pamilya ni Chen Xiao ay nakikipagtulungan na ngayon sa Baikausay. At dahil na rin sa iyo, umalis na si Miracle Dr. Zhu sa pamilya Zhu para magtrabaho kay Chen Xiao. Oh, di congratulations sa inyo. Napakalakas ng negosyo ng ospital ngayon at wala nang bakanting kama, kaya ang matanda mong inang malapit ng mamatay ay malapit na palayasin doon. Hindi mo na kailangang intindihin yan. Nakiusap na ako sa pamilya Dong na ilipat ang aking ina sa ibang ospital. Ikaw, Chen Xiao, tingnan mo siya. Isa raw siyang dakilang doktor. Ang ina ng dakilang doktor, kailangan pa ba ng iba para gamutin siya? Ang sarili kong ina, syempre ako mismo ang gagamot sa kanya. Para magising ang aking ina. Ang prutas ng sapodilla ang susi. Hindi nyo lang nakita. Ang napakahusay niyang panloloko. Sabi nga nila, maging ang dakilang doktor na si Zhu, ay nalinlang din niya. Kung hindi ako galing sa pamilya ng mga manggagamot, malamang naniwala na rin ako. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa inyo. Hindi ba nagmamayabang ka, na kaya mong gamutin, ang matandang malapit ng mamatay? Kapag hindi mo nagamot, mapupunta sa akin ang kidney ng nanay mo. Paano kung mapagaling ko siya? Hindi ba't kayo ni Zhang Tongtong ay hindi man lang nagtabi sa kama sa ilang taon mong kasal? Kapag nanalo ka, hahayaan ko siyang sumiping sa'yo na isang walang silbi, ng isang gabi, para malaman mo kung gaano siya ka-wild sa kama. Young Master Chen, naman tapat naman ako sa iyo. Hindi ko naman papatulan ang malanding yan, at saka, hindi ako kumakain ng tira ng aso. Ako pa nga itong dapat manghamak sa iyo. At ikaw pa ang may ganang manghamak sa akin. Ang isang walang silbi na tulad mo. Kung makasiping mo man ako, ay napakaswerte mo na. Kapag ako naman ang nanalo, sisiguraduhin kong, hindi ka na kailanman titigasan sa buong buhay mo. Tingnan natin kung mayroon kang kakayahan para dyan. Tanya ka ba o hindi? Tataya ako. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang magsinungaling. CJ. Huwag kang mag-alala. Kaya kong gamutin ang sakit ng lolo mo. Sa oras na itusok niya ang karayom na yan, pwede mo nang simulang pumili ng urn para sa lolo mo. Lolo, anong nangyayari sa inyo? Luyuan, anong ginawa mo sa lolo ko? Sabi ko sa inyo, isa siyang manloloko. Umuwi ka na lang at ihanda ang kanyang burol. Napakalaking kamalasan naman, may namatay pa rito sa loob ng klinika ko. Saksi kayong lahat dito, na ang pagkamatay ng matandang ito ay walang kinalaman sa klinika ko, kahit katiting.
Dahil lang sa takot na masira ang reputasyon niyo, hahayaan niyo na lang mamatay ang pasyente. Kaya pala ang Baikaushay. At ang reputasyon nitong nagpapagaling ng may sakit ay nakuha lang sa ganitong paraan. Gagamutin ang maliit na sakit pero hahayaang mamatay ang malubha. Ikaw, Luyuan, huwag ka nang magpanggap. Tanggapin mo ang pagkatalo mo sa pustahan. Lumabas ka at gumapang ng paluhod ng 3 beses. Dr. Chen, nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas ninyo ang lolo ko. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Sa oras na ito, nagbebenta lang kami ng gamot at hindi nagpapatingin ng pasyente. Dapat sana ay may ilang araw pa para mabuhay ang lolo mo. Pero dahil sa ginawa niyang panggagamot, tuluyan na siyang hindi makakaligtas. Luyuan, nangangahas ka pa ring hawakan ang lolo ko. Tahasang pagpatay na ang ginagawa niya. Idilat niyo ang inyong mga bulag na mata at tingnan iyong mabuti. Lolo, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Mas mabuti na. Iho, isa ka talagang henyong doktor. Impossible ito. Luyuan, salamat. Nagkamali ako ng hinala sa iyo kanina. Walang anuman. Mayroon akong ilang reseta rito. Pakihanda na lang mamaya para inumin ni Lolo. CJ, Natalo kayo. Tuparin niyo ang inyong pangako. Naiintindihan ko na magkakilala kayo. Ang 2 taong ito ay kinuha lang ng basurang ito. Bilang mga kasabwat. Luyuan, napakagaling mo talagang magpanggap, basura ka. May pera ka pang kumuha ng mga aktor. Mabuti pang ibili mo na lang ng libingan ang nanay mo. Hindi ganoon yon. Mali ang tingin niyo kay Luyuan. Manahimik ka nga. Magkakasabwat lang kayong lahat. Nag-akto pa kayo sa harap ko, ha? Kapag dumating ang master ko, mabubuko agad ang mga drama nyo. Gusto mong tuparin ko ang pustahan natin. Hindi mangyayari yon. Sino ang tumatawag sa akin? Master, nakabalik na po kayo. Dakilang Dr. Lu, ikaw. Bakit ka narito? Naparito ako para bumili ng isang sangkap ng gamot. Anong gamot po yon? Ipapabalot ko agad sa aking disipulo at ipapadala sa inyong tahanan. Isang piraso ng ligaw na sapodila. Siyempre alam ko kung gaano kahalaga ang ligaw na sapodila. Pero kung hindi lang para magligtas ng buhay, hindi ko ito hihilingin sa inyo. Ang pinakamainam na gamot ay para sa iyo lang nararapat. Depeng, ipagbalot mo ng gamot ang dakilang Dr. Lu. Master, ang ligaw na sapodila na ito ay ang pinakamahalagang pag-aari ng tindahan natin. Napakadakila at napakamahalaga po nito. Tama po, dakilang Dr. Zhu. Isa lang siyang manloloko. Hinalughog ko na ang lahat ng sinaunang aklat sa bahay namin. At walang binabanggit na karayom ng siyam na kurba ng banal na dragon. Nalinlang lang po kayo ng taong ito. Manahimik ka. Sino kayo para pagdudahan ang dakilang Dr. Lu? Ayos lang. Dahil nandito na rin naman kayo, dakilang Dr. Zhu, tingnan niyo po ang kalagayan ng matandang ito para matanggap niyo ang inyong pagkatalo ng buong puso. Sige po. Ang matandang ito ay may napakalusob na pangangatawan. Teka, hindi. Sabi ko na nga ba may problema, hindi mo maluloko ang aking master. Anong nangyayari? Ikaw mismo ang magsalita. May tanong ko lang, Miracle Dr. Lu. Anong klaseng pamamaraan ang ginamit mo upang ang isang taong nag-agaw buhay ay mailigtas at mabuhay? Isang simpleng pamamaraan lamang. Tunay na kahanga-hanga ang Miracle Doctor. Impossible. Ano, tanggap mo na ba ang pagkatalo mo? Ayaw, Master Chen. Ano ba talagang ginawa mo sa akin? Malalaman mo rin mamayang gabi, kumanda ka sa akin. Hihintayin kong lumapit ka at magmakaawa sa akin. Ngayon, ikaw naman. Huwag kang masyadong mayabang, niloko mo lang. Ang master ko, huwag mong asahang makakakuha ka ng gamot mula sa akin. Ang mga walang kwentang buhay nyo, ay hindi karapat-dapat sa gamot ng aking Baikaushay. Lapastangang disipulo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, simula sa araw na ito, hindi na kita disipulo, itinatakwil na kita. Master, ginawa ko lang naman ito para sa inyo, hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Miracle Dr. Lu, pasensya na sa nakakahiyang eksenang ito. Masyado kayong magalang, Miracle Dr. Zhu. Miracle Dr. Lu, tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Sa inyo na ang wild sapodila. Maraming salamat, Miracle Dr. Zhu. Hello, boss lady. Luyuan, may pinadalang tao si Elder Do para imbitahan kang dumalo sa kanyang birthday banquet. May oras ka ba ngayon? Birthday banquet ni Elder Dong. Siyempre, kailangan kong pumunta. Boss lady, samahan mo ako. CJ, ano nga palang ibibigay natin kay Elder Do? Bilang regalo, Huwag kang mag-alala, may inihanda na ako. Hindi ba't ito ang asong galing sa tambakan ng basura? Bakit pinapasok ito dito? Guardia, anong nangyayari dito? Inimbitahan kami mismo ni Elder Dong. Matiras talaga ang buhay ng hampas lupang tulad mo, pero huwag ka rin masyadong magmayabang. Pansamantala lang yan. Kung hahayaan mo siyang makasama ko sa kama ng isang gabi, maaari kong pag-isipan na bigyan ka ng mabilis na kamatayan kapag pinatay kita. huwag ka nang mangarap. Gusto ko talaga sa mga may palaban. Para mas kapana-panabik kapag nilaro ko na siya. May kakayahan ka pa ba para doon?
Huwag kang masyadong mayabang, bata. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo to, ikaw ang dapat magsisi. Sa oras na napagkasunduan natin, isang araw na lang ang natitira. Kung hindi ka paluluhod at humingi ng paumanhin sa akin, sa susunod nating pagkikita, kailangan na kitang tawaging Miss Zhou. Bastardo ka. Tigil! Minyu. Zuheng, ang dahilan kung bakit ka nakapunta rito ngayon ay dahil lamang sa respeto sa lolo mo. Kung maglalakas loob ka pa rin gumawa ng gulo, huwag mong sisihin ang pamilya Dong kung hindi kami maging makonsiderasyon. Minyu, may maling pagkakaintindi ka sa akin. Naparito ako ngayon para sa mabuting relasyon ng ating mga pamilya, hindi para maghanap ng gulo. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Yelu, Binibining Luo, sumunod po kayo sa akin. Lolo, narito na po sina Ilu at Binibining Luo. Xiao Lu, maupo ka. Ang gamot na ibinigay mo sa akin ay talagang isang mahimalang lunas. Tingnan mo pagkatapos kong inumin ito, napakalusog at lakas na ng aking katawan. Huwag po kayong mag-alala, Elder Dong. Ang katawan ninyo ay, isang huling sangkap na lang ng gamot, ay gagaling ka na, walang ibang tao rito ngayon. Matanda na ako at hindi ko gusto ang maingay. Kaya naman, mga malalapit na kaibigan ko lang ang inimbita ko ngayon, pati na ang mga miyembro ng mga tanyag na pamilya. Huwag kayong mahihiya. Magpakasaya kayo. CJ. Dahil kaarawan ngayon ni Elder Dong, bakit hindi natin ialay na ang ating mga regalo para mabigyan ng may karawan ng magandang swerte at kapalaran? CJ. Iniaalay ng pamilya Xu ng King Zhao, isang tansong sisidlan ng Warring States na may disenyong pagong at crane para sa mahabang buhay. Nais naming magkaroon si Elder Dong ng mahabang buhay tulad ng bundok Nanshan. Hindi masama, tamang-tama ito sa nakuha ko sa bidding noong nakaraan. Magiging magkapares na sila ngayon. Naaalala kong may nakita akong katulad niya noon, na ibenta sa auction sa halagang mahigit 10 milyong yuan. Napakalaking handog nito mula sa pamilya Xu. Ang pamilya Lin ng Kang Zhao, nag-aalay ng isang puso ng karagatan, nais naming mapuno ng pagpapala si Elder Dong gaya ng silangang dagat. At sana ay makatagpo si Binibining Dong ng mabuting asawa, napakamaalalahanin naman ng pamilya Li. Ibigay na lang natin ang brilyanteng ito kay Minyu. Napakaswerte talaga ni Binibining Dong. Ang pusong ito ng karagatan ay nilikha pa ng isang tanyag na master sa mundo, gamit ang kanyang mga dalubhasang kamay. Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Gusto mo ba ito? Halatang iisa lang ang mayroon nito. Kahit magustuhan ko pa, hindi ko naman pwedeng agawin. Elder Dong, ang ating mga pamilya ang may pinakamatalik na samahan. Alam kong hindi mabuti ang inyong kalusugan nitong mga nakaraang araw, kaya naghanda ako ng isang pambihirang kayamanan. Isang piraso ng ligaw na tsiko. Matanda na ako. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Pamilya Zhu talaga ang nakakaintindi sa akin. Mayroon din pala siyang ligaw na tsiko. Ano naman kaya ang inihandang regalo ni Dina Lu at Boss Lo? Para sa akin. Nagdala ako ng isang sinaunang jade para kay Elder Dong. Kahit na hindi ito ang paborito mo, Dragonstone Jade. Pero ito pa rin ay, binili ko sa napakamahal na halaga. Mabuti naman, ang basurang jade na yan ay nasa mahigit 100,000 lang ang halaga. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha ng regalo yan? Simula pa lamang iyan, naghanda rin ako ng regalo para kay Elder Dong. Sige, magyabang ka pa. Ano naman ang maihahanda mo? Xiao Lu, naghanda ka pa talaga ng regalo para sa akin. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Huwag naman ganyan, Elder Dong. Maganda ang intensyon ni Emma Lu. Hindi mo dapat ito tanggihan. Lu, ilabas mo na ang regalo mo at ipakita sa lahat. Lu, ang mga itinapon kong bagay ay mas mabuti nga kaysa sa basurang nasa tambakan. Pero basura pa rin ito. Pinulot mo ito. Ano ang ibig mong sabihin sa pagregalo nito kay Elder Dong? Masyado ka na bang naghihirap na ang tanging kaya mo na lang iregalo ay ang mga basurang tinapon ko? Su Xiao, itong garapon ng kuliglig, natalo ka sa akin sa pustahan noon. Ngayon naman, sinasabi mong ayaw mo na rito. Nagpapalusot ka lang ba para isalba ang mukha mo? Kahit na, basura pa rin yan na hindi ko pinapansin. Dinala mo pa talaga ito rito para iregalo kay Elder Dong. Paano mo yan maihahambing sa mga regalo ng iba? Nagkamali ka ba ng nadalang regalo? Bakit mo dinala ang bagay na tinapon na ng iba? Napakakahiya talaga. Hindi mahalaga ang halaga ng regalo. Ang mahalaga ay naisip ako ni Xiao Lu. Huwag po kayong magmadali, Elder Dong. Nasa huli pa ang tunay na sorpresa. Talaga? Kung ganoon, ilabas mo na agad. Nang makita ko naman, huwag ka nang magpanggap. Ang walang kwentang bagay na ito ay matagal nang nasa mga kamay ko. Kung magandang bagay yan, paano ko hindi malalaman? Pakiusap, dalhan mo ako ng isang palanggana ng tubig na may sabon. Ito ang Sanhelyu na matagal nang nawala. Totoo nga, nabalitaan ko noon na ang mga mahalika at kamag-anak ng hari lamang ang nakakapaglaro ng ganitong bagay. Matagal ko na itong hinahanap, ngunit wala akong nahanap kahit isa. Napaka-perpekto. Xiao Lu,
Paano mo ito natuklasan? Para sa mga lumang antigo, kapag matagal nang nilalaro, natural na nabubuo ang patina. Nang araw na yon, nakita kong dala ito ni Young Master Zhu, at nakilala ko agad sa isang tingin pa lang. Kaya naman pala si Young Master Zhu ay hindi marunong kumilala ng tunay na halaga. Elder Dong, binili ko lang ito sa tabi ng kalsada, nang basta-basta lang. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Tunay at orihinal na Sanhelyu ito. Kalahati ng buhay ko ang ginugol ko sa mundo ng mga antigo. Paano? Namang hindi ko mapag-iba ang totoo sa peke. Hindi po sa ganoon, Elder Dong. Ang ibig kong sabihin, ang sa kanya ay isa lamang bihirang antigo. Paano yon maikukumpara sa ibinigay ko? Wild Ranks Fruit. Bagaman kung ikukumpara sa Wild Ranks Fruit, ay medyo mas mababa ito. Pero isa pa rin itong pambihirang kayamanan. Gusto ko ang regalong ito. Nabalitaan kong ang Wild Ranks Fruit na ito ay namumunga lamang minsan sa bawat 500 taon. Kaya napakahalaga nito. Mukhang may kaalaman ka rin pala. Ang Wild Chico na ito ay napakabihira. Sa nakalipas na 500 taon, isa lang ang naging bunga nito. Itong sayo ay artipisyal na itinanim. Hindi ito maikukumpara. Nagkataon naman, mayroon din akong isa rito. Ito ay mula kay Miracle Dr. Zhu ng Baikao's High, na personal na ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan ng kay Young Master Zhu. Impossible. Ang Wild Chico na ito ay ang pinakakayamanan ng Baikao's High. Kahit kaming mga Zhu ay hindi ito makuha-kuha. Ikaw na isang basura. Paano mo yan makukuha? Inaamin ba ni Young Master Zhu na ang tinatawag na Wild Chico na ito ay artipisyal na itinanim lang, kahit na hindi wild ang sa akin? Imposible pa ring maging totoo ang sayo dahil walang kakayahan ang pamilyang Zhu. Hindi ibig sabihin wala rin ako. Maaari mong tawagan si Miracle Dr. Zhu para magtanong. Tama na, masama ang ugali mo, Zhu Heng, at gagawin mo ang lahat para lang makuha ang gusto mo. Puputulin na ng pamilya Dong ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Zhu. Elder Dong, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Paulit-ulit kang gumagawa ng gulo. Sa tingin mo ba ang pamilya Dong ay ganoon na lang kadaling apihin? Mga tauhan, ilabas siya rito. Elder Dong. Elder Dong, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Elder Dong, karawan niyo po ngayon. Hindi kailangang magalit sa mga walang kwentang tao. Tama po, Lolo. Tingnan nyo, napakaraming tao rito ngayon. Para ipagdiwang ang inyong kaarawan. Ang maliliit na bagay na ito, wag na po nating isipin pa. Sige na, kumain na tayong lahat. Halikayo, kain na. Luyuan, akala ko ba napakagaling mong magpanggap, basurang to? Ipakikita ko sa'yo kung sino ang hawak ko ngayon. Akala ko ba napakagaling mo? Ipinadala ko na sa iyo ang lokasyon. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta rito. Kung hindi ko na ipapakita sa iyo kahit ang bangkay niya. Chen Ziming, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa hirap. Saan pupunta si Luyuan? Mukhang nasa panganib si Luyuan. Mingyu, magpadala ka agad ng mga tao roon. CJ. May pakinabang ka rin pala, matandang hukluban. Ang basurang anak mo, papunta na rito. Pagdating niya, sisiguraduhin kong, kayong mag-ina ay magsasama na sa hukay. Hayop ka, hindi ka patatahimikin ng langit. Napakasayang naman ang ginawa ni Luyuan. Ang isang ligaw na sapudila na tumutubo lang kada 500 taon, ay ginamit lang para iligtas ang isang matandang hukluban na tulad mo. Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Tumigil ka. Anak, Ina, hinto. anak, Humakbang ka pa ng isa at mamamatay na siya ngayon din. Pakawalan mo ang nanay ko ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang mapaglibingan. Bulag ka ba? Nasa kamay ko ang nanay mo. At nagagawa mo pa akong pagbantaan. Ano ba talagang gusto mo? Lumuhod ka. anak. Kung naging masunurin ka lang sana noong una pa, di sana umabot sa ganito. Bakit kailangan mo pang idamay ang nanay mo? Para magdusa kasama mo? Tandaan mo, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, ang kanyang walang silbing anak. Kinalaban mo ako. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, ang kanyang walang silbing anak. Sinira niya ang pagkalalaki ko. Pinagbayad niya ako ng pera, at pinahiya niya ako habang nakaluhod. Ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang lahat, ay dahil lahat sa kanya. Pakawalan mo ang nanay ko. Ako na lang ang harapin mo. Tingin mo ba tanga ako? Ngayon, kayong dalawa. Walang sinuman sa inyo ang mabubuhay. Huwag mong saktan ang nanay ko. Buhay ko na lang ang kunin mo. Wag. Manahimik ka. Sumigaw ka pa at papatayin kita. Nararamdaman mo bang namamanhid na ang mga binti mo? Paano mo nalaman? Noong ginagamitan kita ng acupuncture, ay isinabay ko na ring harangan ang mga ugat sa ibabang bahagi ng katawan mo. Kung hindi ito matatanggal agad, magdudulot ito ng pagbabara ng mga ugat, at malaki ang posibilidad na ano ang mangyayari. Katulad ng lagay mo ngayon. Ma, Anak, ayos ka lang ba, ma? ayos lang ako. Luyuan, anong ginawa mo sa akin? Ikaw na walang kwenta. Ngayon, sino ba talaga ang walang kwenta? Ngayon, nararamdaman mo ba na ang tailbone mo ay nagsisimula ng mawala ng pakiramdam? Naisahan mo ako.
Hindi kita tatantanan, matagal na kitang binigyan ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Papunta na rito ang mga pulis, hintayin mo na lang ang natitirang bahagi ng buhay mo, na mabulok sa kulungan bilang isang lumpo. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kasalanan ko ang lahat, at pinahirapan ko pa kayo. Ayos lang si Ma. Salamat sa mahiwagang gamot na dinala mo, kaya nagising si Ma. Maayos naman ang lagay ko, basta't maayos ka lang. Mapapalagay na ang loob ko. Ma, Talagang napakamapagmahal na mag-ina. Ngunit hindi magtatagal, darating na ang malaking kapahamakan sa inyo. bakit ka nandito? Siyempre, para maningil. Kung hindi, sa ganitong tirahang parang kulungan ng aso na ito, kahit imbitahan niyo pa ako, hindi ako pupunta. Wala naman akong utang sa'yo, bakit ka nang hihingi ng pera? Pero ikaw nga ang legal na kinatawan ng Lu Group, ang mortgage loan ng Lu Group. Kasama ang principal at interest ay may kabuwang 70 milyong yuan. Ano? Zhang Tongtong, anong ginawa mo? Hindi naging maganda ang takbo ng grupo. Hindi ba normal lang na malugi ng kaunting pera? Naiintindihan ko na. Ikaw ang nag-ubos ng pondo ng Lu Group at gusto mo akong sumalo sa iniwan mong utang. Sinasabi ko sa'yo, wala kang makukuhang kahit isang sentimo ngayon. Luyuan, alam ko na mas masahol ka pa sa baboy at aso. Ngayong may problema ang grupo, gusto mong kumalas at maghugas kamay. Sayang lang ang pag-aalaga ko sa inyong walang silbing mag-ina. Sa loob ng maraming taon, Mayroon pa bang masahol pa sa baboy at aso kaysa sa'yo? Pangbubuhos ng mainit na tubig sa binti, paglaslas ng tiyan at pagbuka ng kidney. Yan ba ang tinatawag mong pag-aalaga? Pwe, bagay lang sa inyo yan. Kung alam ko lang noon, dapat kumuha ako ng insurance para sa iyo. At pagkatapos ay pinatay na kita. Hindi bali kung ayaw mong magbayad. Marami silang paraan. Para mapilitan kang magbayad. Kailangang magpahinga ng aking. Magsilayas kayo rito. Sino ang pinalalayas mo? Kung hindi ka pa magbabayad, wawasakin ko ang bahay na ito kasama kayo. Nang durog na durog. Subukan mo lang gawin yan. Ikaw, anong ikaw? Kung hindi pa kayo magbabayad ng utang, kayong dalawa, ay papatayin ko. Anong mapapala natin kung papatayin sila? Mabuti pang ibenta na lang ang mga kidney nila. Para makakakuha pa tayo ng pera. Kung hindi pa kayo alis, ipaparanas ko sa inyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Pahihirapan mo kami. Lulumpuhin kita ngayon. Tumigil kayo. Miss Dong, Sino ang gusto mong lumpuhin? siya ang unang hindi nagbayad ng utang. Magkano ba ang utang niya? Ako na ang magbabayad. Miss Dong, salamat sa kabaitan mo. Ang loan ng Lu Group ay hiniram lahat ni Zhang Tongtong gamit ang pangalan ko at nang wala akong pahintulot. Naiintindihan ko. Kung ganoon, wala kang karapatang singilin si Luyuan. Kung sino ang nangutang sa iyo, doon ka maningil. Pero, Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? O wala akong pera. Kung wala kang pera, maghanap ka ng ibang paraan para magbayad. Ibenta mo man ang bahay mo o ang sarili mo, ayos lang. Basta huwag ka lang gumawa ng gulo rito. pwede rin namang ibenta mo ang sarili mo. Huwag mo nang pangarapin. Swerte mo ngayon. Pumanda ka sa akin. Miss Zhang, huwag kang tumakbo. Miss Dong, salamat. Mabuti naman at maayos ka. Pagbalik ko, magpapadala ako ng tao para magpasok muli ng pondo sa Lu Group. Kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na muna ako. CJ. Nay, masyadong maliit at hindi ligtas ang bahay natin ngayon. Balak kong lumipat sa mas malaking bahay, para mas maging komportable ka. Pero nak, saan naman tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Ako na ang bahala sa pera. Huwag ka nang mag-alala. CJ, lalong nagiging matagumpay ang aking anak. Luyuan, saan ka ba nagpunta? Alam mo ba, halos mamatay na ako sa pag-aalala. Boss, nakalimutan ko pong sabihan kayo. Maayos na ang nanay ko. Naresolba na ang problema. Mabuti naman. Umuwi ka ng maaga kung tapos ka na. Sige po. Hello po, gusto ko po sanang bumili ng bahay. Luyuan, anong ginagawa ng isang hampas lupa na tulad mo rito? Siyempre, pumunta ako rito para bumili ng bahay. Kung wala kang pera, huwag mong sayangin ang oras namin. Maghanap ka na lang ng barong-barong. May pera ako. Dito ko gustong bumili ng bahay. Pera lang naman yan ng kapatid ko. Huwag ka nang magmayabang dito. Tingnan mo kung anong klaseng card ito. The Black Gold Card. Impossible. Paano ka magkakaroon ng ganyang bagay? Sigurado akong peke yan. Kunin mo ang bulok mong card at lumayas ka rito. Hari ang mga customer dito. Titingin ako ng bahay. Anong karapatan mong palayasin ako? Dahil ako ang sales manager dito. Manager ka lang naman. Hindi mo naman pag-aari ang lugar na ito. May pera ako, kaya bibili ako. Hindi sa minamaliit kita, ha?
Ang mga bahay dito, ang mga ordinaryong tao, kahit banyo rito ay hindi kayang bilhin. Tapos ikaw, gusto mo pang bumili. Hindi mo man lang tiningnan. Kung sino ka sa palagay mo, hindi ko lang ito bibilhin, babayaran ko pa ito ng buo. Nagpapanggap ka pa rin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari sa mga mayayabang. Ako. Security. Security, may nanggugulo rito. Lakas ng loob mong saktan ako. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad palabas dito. Sugurin niyo siya. Anong nangyayari rito? Bakit kayo gumagawa ng gulo sa gitna ng araw? Gusto niyo pa bang magnegosyo? Yari ka na, bata. Naabala mo si boss. Boss. Anong ginagawa niyo? Papatay ba kayo ng tao? Boss, nagkakamali po kayo. Ang batang ito ang nanggugulo. Pinipigilan lang po namin siya. Ang dami niyo laban sa kanya mag-isa. Sa tingin mo, sino ang nanggugulo? Ano ito? Kaibigan, kung gusto mong bilhin ang bahay na ito, kailangan mo ng membership sa Jiangbi Rich Club. Bago mo ito mabili, paano naman magkakaroon ang taong yan ng ganyan? Uod lang siya sa ilalim ng lipunan. Ipaubaya mo na lang siya sa akin. Wala nga akong ganyang membership card. Ah, ganoon ba? Para sa Yulong Bay Villa, nang ilunsad ito, mayroon na kaming kasunduan, kahit na ako pa ang boss dito. Kung wala kang membership, hindi mo pa rin mabibili ang bahay na ito. May ganyan pala silang patakaran. Sige na nga, malas lang talaga ako. Mabait si boss at pinalampas ka na lang. At may gana ka pang magsabi na malas ka. Lumayas ka na rito kung ayaw mong masaktan. Bakit ka sumasabat kapag nagsasalita ako? Boss, kailangan mong ipagamot agad ang sakit mo. Kung hindi, maaari mo itong ikamatay. Huwag kang sumobra dahil lang hindi binenta sa iyo ang bahay. Susumpa mo na si boss. Boss, magpahinga muna kayo. Ako nang bahala sa kanya. Sandali lang. Paano mo nalaman yon? Madalas ka bang makaramdam ng paninikip ng dibdib at hinal? At pamamaga ng mga kamay at paa tuwing gabi? Kung minsan ay nawawalan ka rin ng malay. At ang pinakamalala ay sa kaliwang dibdib mo. Sasakit ito tuwing magagalit ka. Ang puso mo, hindi na siya magtatagal. Walang magandang lalabas sa bibig mo. Manahimik ka na at umalis ka. Tumahimik ka. Paano kita tatawagin, kapatid? Ako si Luyuan. Sa totoo lang. Ang sakit kong ito, pamilya ko lang ang nakakaalam. Ilang taon na ang nakalipas. Ang katawan ko, tulad ng sinabi mo kanina, ay naramdaman ang lahat ng sintomas na yon. Pero kahit anong gamot ang gawin, hindi pa rin ito gumagaling. Nakita mo agad sa isang tingin lang. Ang mga sintomas ko, ibig sabihin ay isa kang mahusay na doktor. Paano po ba ito magagamot? Pwede itong gamutin, pero mayroon akong isang kondisyon. Dapat mo siyang sisantehin. Boss, huwag kayong maniwala sa kanya. Kilala ko siya. Isang basura lang siya. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Ikaw umalis ka rito. Wala akong kinalaman dito. Tumabi ka. Kapatid na Lu, ikaw ang aking tagapagligtas. Masyado kayong magalang, maliit na bagay lang po ito. Ngunit medyo malubha ang iyong karamdaman. Pansamantalang mapipigilan lang ito ng karayom na ito. Bibigyan kita ng address mamaya, at puntahan mo ako kapag may oras ka. Masyado naman iyong nakakaabala. Pumili ka ng kahit anong unit dito. Hindi ba't sinabi na kailangan ng membership card ng club? Bago ito mabili, bibili ako ng isang unit gamit ang pangalan ko. Bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa akin ngayon. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya sa akin kapag hindi mo ito tinanggap. Ibig sabihin ay minamaliit mo ako, si Zhao Wenzhao. Saka dito rin ako nakatira. Kung gagamutin mo ako, mas magiging madali ito. Sige po, tatanggapin ko na ang alok mo. Ang ibigay ang bahay na ito sa kanya ay isang malaking aksaya. Ang basurang tulad niya ay hindi karapat-dapat tumira rito. Sa halip na isipin kung karapat-dapat ba akong tumira rito, dapat isipin mo muna ang sarili mo. Bakit nandito ka pa? Boss, matagal na akong tapat na sumusunod sa inyo at pinagkakatiwalaan niyo sa loob ng maraming taon ang mga bahay rito sa Yulong Bay. Ako ang nagbenta ng kalahati ng mga yan. Ngayon, dahil lang sa isang basurang tao na gusto niyo akong palayasin. Ikaw ang tunay na sakit sa ulo rito, diba? Magkano ang nakukuha mong kickback mula rito? Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang isang manlulokong tulad mo ay salot lang sa Longyang Group. Umalis ka na rito ngayon din. Boss, patawad po, hindi ko na po ulitin. Bayaw Luyuan. Ako ang tunay na basura. Masyado akong naging mapangmata. Pakiusap, tulungan mo akong makiusap sa kanya. Palagpasin mo na ako ngayon, pakiusap. Sino ang tinatawag mong bayaw? Huwag kang makipagkamag-anak sa akin. Ang isang tulad ni Zhang Tongtong, hindi ko magugustuhan. Saka, kung paano niya ako trinato. Alam mo naman kung paano, di ba? May mukha ka pa talagang makiusap sa akin. President Zhao, magkakasabwat ang buong pamilya nila. Walang kahit isang mabuting tao sa kanila. Mga tauhan, ilabas ninyo siya. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Luyuan, humanda ka sa akin. Kapatid na Lu, may oras ka ba ngayong gabi? President Zhao, may kailangan ba kayo? Para pasalamatan ka, gusto sana kitang imbitahan. Kumain ka sa aking Longyang Restaurant. Ang may pinakamataas na kalidad sa buong Jiangbi. Ang Longyang Restaurant. Masyado mo naman akong pinapahalagahan, Boss Zhao. Ang taong tulad ko, ay laging nagbabayad ng utang na loob. Kapatid na Lu, dapat mo akong pagbigyan sa pagkakataong ito. Huwag mo akong tanggihan. CJ, ipaayos ko na ito agad.
Magkita tayo mamayang gabi. Magdala ka pa ng ilang bote ng masarap na alak sa aking pribadong silid. Yung itinabi ko noong nakaraan, kunin mo silang lahat. Opo, sandali lang po. Uy, hindi ba't ikaw ang dati kong kaklase na si Luyuan? Bakit ka naghahanap ng trabaho rito? Matagal nang hindi nagkita, Fenglin. Baka hindi mo alam, may class reunion kami rito ngayon. Wala namang nag-abiso sa akin. Tama lang na walang nag-abiso sa'yo. Ang mga nagtitipon dito ngayon, ay puro mga elite sa mga kaklase natin. Yung mga walang narating sa buhay, hindi man lang bagay sumabay sa amin. Ganoon ba? Kahit na wala kang narating sa buhay, pero napakaswerte mo pa rin, dahil nagkita tayo rito ngayon, sa aming class reunion, pagkakataon mo na rin ito, sino ang nakakaalam, baka may magrekomenda sa'yo ng trabaho. Huwag na, hindi ako naghahanap ng trabaho rito. Inimbitahan ako ng isang kaibigan ngayon, ituloy nyo lang ang inyong pagtitipon, huwag nyo akong intindihin. Kaibigan dito. Grabe ah! Hindi ko akalaing ang pinakawalang silbi sa klase natin, na walang narating noon, ay may kaibigan palang waiter. Dito, ha. Pwede na ba akong umalis? Bakit parang nagagalit ka naman agad? Magkakaklase naman tayo, hindi mo man lang ba ako pagbibigyan? Huwag ka namang masyadong madamot. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon na yon, para makita mo naman ang marangyang mundo. Pumasok tayo sa loob at uminom. Sinabi ko nang huwag na, may usapan na kami ng kaibigan ko. Huwag ka nang magpanggap dyan. Magkakaklase naman tayong lahat. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan? Tara na. Chairman Zhao. Anong nangyayari? Si Kemalu na inimbitahan ko. Bakit hindi nila siya paalis? Sa pribadong silid sa unahan, may ginaganap na class reunion doon. Mukhang si Inwi ay ay pumunta sa class reunion nila. Ah, ganoon pala. Kung ganoon, kumuha ka ng isang bote ng mamahaling alak at ihatid mo sa kanila para maging masaya ang pagtitipon nila. Sige po, gagawin ko agad. Luyuan, bakit ka napadpad dito? Ang dating pinakamatalinong estudyante sa klase natin. Paanong hindi siya pupunta? Ano ba ang pinagkakaabalahan ng top student natin kamakailan? Siguradong napakaganda ng trabaho mo ngayon, di ba? Huwag niyo na nga siyang asarin. Nandito lang siya para maghanap ng trabaho. At nagkataong nakasalubong ko siya. Bakit ang isang top student tulad niya ay kailangan pang lumabas para maghanap ng trabaho? Mukhang totoo nga ang balitang palamunin ka. At pinalayas ka ng asawa mo ay hindi nga kasinungalingan. Napakataas ng pamantayan ng security guard dito sa Longyang Restaurant. Kahit gumaling na ang katawan mo, mukhang hindi ka pa rin kwalipikado rito. Inimbitahan lang ako ng kaibigan ko rito para kumain. Mag-enjoy kayo sa pagkain nyo, mauuna na ako. Ang galing talagang magpanggap. Huwag ka muna umalis. Ang mga taong nakakapag-imbita ng kainan dito ay puro mga bigating tao. Kahit kami, nahirapan bago nagkaroon ng pagkakataon na makapasok dito. Bakit hindi mo sabihin kung sino ang nag-imbita sa'yo? Para naman makita naming lahat. Na, patingin nga kami. Kanino ka ba kumapit ngayon? Itabi nyo nga yung maruruming utak nyo. Ang taong makakasama kong kumain, wala kayong karapatang makaharap siya. Ang dating top student, kung magmayabang ngayon, hindi man lang nanginimi. Wala kaming karapatan. Huwag mong sabihin ang malaking may-ari ng restaurant na ito. Siya nga. Alam mo ba talaga, kung sino ang may-ari ng lugar na ito? Siya ang chairman ng Longyang Group, isang bilyonaryong nagkakahalaga ng 10 bilyon, na imbitahan ka, na isang walang silbing hindi man lang makahanap ng trabaho, para kumain. Luyuan. Kahit na, malaki na ang agwat mo sa amin, hindi mo naman kailangang magsinungaling ng ganito, di ba? Hindi ba't mas nakakahiya lang yan? Sino ba naman ang hindi nakakaalam na para sa mga ordinaryong tao? Imposible man lang siyang makita kahit isang beses. Ano pa kaya sa'yo? Magkakaklase naman tayo. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Magsabi ka na lang ng totoo. Baka nga, kung alin sa mga kumpanya namin ang kulang ng guard, doon ka na lang namin ipasok. Ginamot ko lang naman ang sakit niya, kaya ibinabalik lang niya ang pabor. Tingnan mo, nagmamayabang pa rin siya. Naku naman. Sa tingin ko, gumaling na ang binti mo, pero nasira naman ang utak mo. May sakit ang boss ng Longyang. Bakit hindi man lang natin alam? Saka, kung may sakit man siya, marami namang kilalang doktor, sa loob at labas ng bansa na pwede niyang lapitan. Anong silbi ng paglapit sa isang loser na tulad mo? Kung sira na ang utak niya, hindi na siya pwede maging guard. Naintindihan ko na. Hindi naman talaga siya nag-apply bilang guard. Nalaman niya sigurong may salusalo tayo rito, kaya pumunta para makikain ng libre. Makikikain lang pala siya ng libre. Maging tapat ka na lang kasi. Magkakaklase naman tayo dati. Huwag niyo nang pagtulungan si Luyuan. Magaling talaga ang kakayahan niya sa medisina. Siya nga ang nagpagaling sa sakit ng lolo ko. Dahil nagsalita na ang pinakamaganda sa klase natin, pakainin na natin siya kahit kaunti. Tutal naman, hindi na siya makakakain pa ng ganito kasarap na pagkain. Huwag na, salamat. Luyuan, huwag kang umalis. Dito ka na maupo sa tabi ko. Sige na nga, para sa'yo, hindi ko na lang sila papatulan. Kung gusto mong kumain, sabihin mo lang. Huwag ka nang mag-inarte. Luyuan, hindi basta-basta ang upuang iyan para maupuan mo. Bakit? May dumi ba sa upuan yan? Eksakto. Upuan ko yan. Ang isang tulad mong walang kwenta ay hindi pwedeng maupo riyan ng basta-basta. Kuya Mian, nandyan ka na pala. Luyuan, tumabi ka nga riyan. Paupuin mo si Kuya Mian. Kuya Mian, maupo po muna kayo.
Nabalitaan ko na si Kuya Mian na ngayon sa Longyang Restaurant, ang bagong department manager. Naman, mag-isa na ngayon si Kuya Mian, na namamahala sa isang departamento, na may hawak na dose-dose ng tao. Ganito kalaki ang kinikita niya taon-taon. 7 digit ang dami niyan. Talagang natatangi si Kuya Mian. Lene, maliit na bagay lang yan, barya lang. Hindi katulad ni Luyuan si Kuya Mian, na pinalayas ng babae na parang basura. Ang kapal pa ng mukha na maupor yan. Hindi ganoon si Luyuan. Zero, bakit mo ba siya ipinagtatanggol? Kaysa makipag-usap sa kanya, mabuti pang tingnan mo na lang ako. Saan ba ako hindi mas magaling sa kanya? Gusto mo ba? Subukan mo ako mamaya. Kuya Mian, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Mukha ba akong nagbibiro? Alisin mo ang marumi mong kamay. Luyuan, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Para hamunin ako, nandito ka lang naman para makikain. Salamat sa kabutihan ni Kuya Mian. Libre ito ni Kuya Mian. Kung wala si Kuya Mian, paano ka makakapasok dito? Ako ang tumulong sa Longyang Restaurant na makamit ang pinakamataas na benta sa kasaysayan nito. Luyuan, isa ka lang. Walang silbi na puro yabang lang. Paano mo ako magagawang hamunin? Huminahon ka muna, Kuya Mian. Huwag mo na siyang patulan. Tama ka. Ang patulan ang katulad niya, baka hindi na malaman ng mga tao kung sino talaga ang walang silbi. Lizero, kaya kong ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Pero ang walang silbing si Luyuan, ay hinding-hindi yan may bibigay sa iyo. Kung ako ay walang silbi, mas masahol ka pa sa basura. Anong sinabi mo? Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Nasa inyo na kung hindi kayo maniniwala. Alang-alang sa pagiging magkaklase natin. Hindi na kita papatulan. Ano bang pinagmamalaki mo? Manager Wang, narito na po ang alak nyo. Ako ang nagpakuha niyan sa kanya. Inilabas ko ang pinakamagandang alak ko. Lahat sila ay kinuha ko na. Anong klaseng biro ito? Baka nagkamali lang kayo ng hatid. Ang boting ito ng Romaine Conti ay mula sa personal na koleksyon ng boss ko. Higit sa 2 milyon ang halaga niyan. Kahit ako, walang pagkakataong makatikim kahit isang higop man lang. Ang isang hamak na tulad niya, paano niya makakayang inumin yan? Hindi po mali ang hatid, Manager Wang. Sige, maaari ka nang umalis. Feng Lin, magpaliwanag ka nga. Anong meron sa alak na ito? Tama, hindi nga po ito galing sa imbakan ko. Mianje, tama ka rin naman sa sinabi mo. Sino ba naman ako para uminom ng ganito kasarap na alak? Alam ko na. Tiyak na gantimpala ito ng boss natin. Napakahusay kasi ng performance ng Mianj natin. Alam ng boss na may pagtitipon si Mianj ngayon. Kaya sinadya niya itong ipahatid dito. Tama. Talagang pinahahalagahan ako ng husto ng boss. Ibang klase nga ang pagpapahalaga niya sa'yo. Ganoon kamahal na alak, basta na lang ipinamigay. Mianje, kapag sumikat at umasenso ka na, huwag mo naman akong kalimutan, Zero, narinig mo ba kung gaano kaangas ang Mianje mo ngayon? Ano, sasamahan mo ba akong kumanta mamaya? Huwag mo nang aksayahin ang oras mo. Sa walang kwentang taong iyan. Napakahusay kaya ng Mianj natin. Ano pa ang hinihintay mo riyan? Ako. Ngayong araw na ito, pagsaluhan natin ang alak na ito, para makatikim naman ng lahat kung ano ang lasa ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Wang Mian, pinapayuhan kitang huwag nang buksan yan, para sa sarili mong ikabubuti, hindi para sa iyo ang alak na ito. Talaga bang naghahanap ka ng gulo? Hindi para sa akin. Baka naman para sa isang basurang tulad mo. Eksakto. Binigyan lang ng pagkakataon, umabuso agad. Hindi ka ba natatakot na bumagsak at mapahamak? Ayan, binuksan ko na. May nangyari ba, ha? Bro Mian, niloloko lang niya ang sarili niya. Hindi ba niya naisip na ang may-ari ng Longyang Hotel, bakit magbibigay sa isang tulad niya ng libreng alak? Ang mamahaling alak na ito, para sa hampas lupang tulad mo, wala kang karapatang tikman nito, kaya hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Hay! Naihatid na ba ang alak? Opo, naihatid na. Mabuti. Bro Mian, bakit hindi mo nalang bigyan ng limos? Ang basurang ito kahit isang tagay lang. Kung hindi, kailan pa niya matitikman? Ang ganito kasarap na alak, walang problema. Kahit konti lang nito, sayang kong ibibigay sa'yo. Kung gusto mong uminom, dilaan mo muna ang sapatos ko. Parang aso lang, inumin mo ito sa parang aso. Sobrang pambabastos naman yan. Luyuan, sa akin ka na lang uminom. Hindi pwede. Alak ko ito, kaya ako ang masusunod. Ngayong araw, kailangan niya itong dilaan para makainom. Napakababaw ninyo, wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Baka mainip na ang kaibigan ko sa paghihintay. Kung hindi mo dilaan ng malinis ang alak na ito, huwag mong asahang makakalabas ka sa silid na ito ngayon. Wang Mian! Ang lakas ng loob mo. Boss, ang basurang ito ay pumunta sa hotel natin para mang-scam ng pagkain at inumin. Sinabi pa niyang binigay mo raw sa kanya ang alak na ito. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon para malaman niya kung ano ang disiplina. Ano nang sinabi mo? Maraming salamat po sa alak ngayon, boss. Tiyak na sa susunod po, mapapalago ko ang benta ng Longyang Restaurant ng mas mataas pa. Bulag ba ang mga mata mo? Ang alak na ito ay para sa kapatid kong si Lu. Anong karapatan mong uminom niyan, boss? Hindi kaya nagkakamali kayo ng tao. Isa lang siyang lalaking pinalayas ng babae. Isang walang silbing pinalayas sa bahay. Magkaklase kami ng maraming taon. Hindi ako magkakamali ng tao. Siya ang tagapagligtas ng buhay ko. Tandaan mo yan. Patawad po, boss.
Bulag po ako kaya napahiya ko kayo. Patawad, Luyuan. Ay hindi, Ilu. Bulag po ako. Sana po ay mapagpasensyahan niyo ako. Palampasin niyo na po ako ngayon. Kapatid na Lu, kasalanan ng tauhan ko ang lahat. Dahil sa hindi maayos na pagtatrabaho niya, pasensya na at naagrabyado ka. Nasa sayo kung paano mo siya gustong parusahan. CJ. Dilaan mo ang alak sa platong ito. Kapag nalinis mo ito, patatawarin kita. Luyuan, huwag ka namang sumobra. Sumobra, kanina lang, noong tinapon mo ang alak sa sapatos mo, at pinadilaan mo sa akin, bakit hindi mo naisip yan, na sumobra ako? Boss Zhao, ang bagay na ito, ipaubaya ko na sa inyo ang pag-asikaso nito. Ayoko nang mag-aksaya ng laway sa kanya. Masyadong malambot ang puso ng kapatid kong si Lu. Pero ako, hindi ako ganoon kadaling kausap. Tanggal ka na sa trabaho. Boss, may asawa, mga anak, at mga magulang pa po akong binubuhat. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Boss. Hindi na ito mapag-uusapan pa. Ilayo niyo siya. Huwag po. Kahit wala akong ambag, nagpakahirap naman ako. Bilis. Boss. Boss, huwag po. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Boss. Kapatid na Lu, dapat sana ngayon, nais sana kitang ilibre ng pagkain. Hindi ko inasahang hahantong ito sa ganito. Ano, si Luyuan pala ay, tampok na panauhin ni Boss Zhao. Mali talaga ang tingin ko sa kanya. Ang dati pala nating kaklase. Ang siyang totoong malaking tao. Luyuan. Ano kasi? Nagbibiro lang kami kanina. Huwag mo namang seryosohin, ha? Mga oportunista talaga. Ayos lang, Zhao. Naresolba na naman ang problema, di ba? Lu, ganito na lang. Doon tayo sa Tianzino Isai room ko. Ipinaghanda kita roon, ng aming pinakamagarang handaan. CJ, tayo na. Wang Qian, bakit mo ako tinatawagan? May nangyaring masama. Dinukot si Yaoyao. Ano? Huwag ka nang pumalag, magpakabait ka na lang habang pinaglalaruan kita. Kahit iniisip ko pa lang, nasasabik na ako. Napakasama mong tao. Sa likod ka lang marunong mang-agrabyado. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa akin? Huwag ka nang pumalag at pahalik na. Ngayon, nakikipagmatigasan ka pa sa akin. Kunwari ay tapat ka pa. CJ, dito na kita aangkinin ngayon. Bitawan mo ako. May galing ka rin pala, ha? Nahanap mo pa talaga ang lugar na to, no? Sinira ko na nga yung pagkalalaki mo. Bakit? Nangarap ka pa rin ba? Sa mga imposibleng bagay? Ikaw? Hindi mo na pala kaya. Pinakaba mo naman ako. Kahit hindi ko na kaya. May mga tauhan pa naman ako. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung paano siya. Paglalaruan ng dalawang ito. Zuheng, subukan mong utusan ang mga tauhan mo. Nahawakan siya kahit nakaunti. Hindi ikaw ang magdidikta kung hahawakan siya o hindi. Magandang binibinin Luo. Nandito na ang maliit mong kasintahan. Sulitin mo na ang oras na magkausap kayo. Dahil kung hindi, mamaya lang, magiging abala na yung bibig mo. Luyuan, iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka. Malapit ka na ngang mamatay. Nakikipagdrama ka pa rito sa akin. Para kayong nasa teleserye, kayong dalawa. Galawin niyo na siya ngayon din. Opo. Kayong dalawa, kung ayaw ninyong maging katulad ni Zuheng, isang inutil na walang pagkalalaki, umalis na kayo rito agad. Napakayabang mo naman. Ano nung ginawa mo sa akin? Kayong dalawang inutil. Sugurin niyo siya. Boss, mas mahalaga pa rin ang pagkalalaki ko. Ang ganitong sarap, ayaw ko na. Mga walang silbi, wala kayong magawang tama. Panira lang kayo ng plano. Layas! Zuheng, ngayon, ikaw na lang mag-isa ang natitira. Sabihin mo na ang huling habilin mo. Kapag lumapit ka pa, sasakalin ko siya ngayon din. Ano nung ginawa mo sa akin? Ang mga meridian ng katawan mo ay hinarang ko na. Unti-unti kang magiging parang gulay. Sa huli, mga mata mo na lang ang makakadalaw. Kung hindi ito maaalis agad, maghanda ka na para sa natitirang buhay mo na nakahiga na lang sa kama. Naisahan mo ako, bunga lang yan ng sarili mong gawa. Luyuan, bilisan mo at gamutin mo ako. Bilis, papuntahin mo ang tatay mo rito mismo para lumuhod at magmakaawa sa akin. Kung hindi, habang buhay ka na lang, na mapaparalisa sa kama. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang pamilya Zunamin. Hindi ka palalampasin ng pamilya Zunamin. Hihintay ko ang mga tao ng pamilya Zunyo. Luyuan, bumalik ka rito, bumalik ka. Ikukuha lang kita ng tubig. Huwag kang aalis, natakot ako. Sige, hindi ako alis. Dito lang ako sa tabi mo. Nitong mga nakaraang araw, napakarami ko nang naidulot na abala sa iyo. Pasensya ka na. Ano ba nang pinagsasabi mo? Nitong mga nakaraang araw, nagdulot din naman ako ng abala sa iyo. Gusto ko sanang itanong, lagi mo ba akong poprotektahan?
Masyado ba akong nakadepende sa iyo? Lagi kitang poprotektahan. Hanggat nasa tabi kita, hindi kita hahayaang maagrabyado kahit kaunti. Buti na lang nandyan ka. Anak, bakit ka nagkaganyan? Ginoong Zhao, ang sakit ng anak ninyo. Talagang wala na kaming magagawa. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan, pero hindi pa rin siya bumubuti. Kahit hindi kaya, kailangan niyo siyang mapagaling. Ano nang silbi ng pinapakain sa inyo ng pamilya Zhu? Maliban na lang kung isang henyong doktor ang gagamot sa kanya. Kung hindi, wala na itong lunas. Mga walang silbi. Lumayas kayo sa harap ko, kahit ano nang mangyari. Hahanap ako ng paraan para mapagaling ka. Butler, Master. Bilisan mo, imbitahan mo rito si Dr. Zhu. Master, matagal nang pinutol ni Dr. Zhu ang ugnayan sa ating pamilyang Zhu. Ano? Alam mo ba kung sino ang nagpahamak sa iyong master ng ganito? Ang may-ari ng Lu's Antique Shop at ang kanyang empleyado. Lu ang apelyido ng empleyado niya. Alam ko na. Kapag hindi ko na ipaghiganti ito, hindi ako karapat-dapat sa apelyidong Zhu. Ito ang pinakabago naming produkto. Maaari itong ipasuri. 10 beses ang bayad kapag peke. Napakaganda naman. Sino ang namamahala rito? Siya ang pinuno ng pamilyang Zhu ah. Bakit siya nandito? Mukhang galit na galit siya. Mukhang nandito siya para manggulo. May maipaglilingkod ba ako sa inyong dalawa? Nandito ako para magbigay ng pera. Ano nang ibig ninyong sabihin? Hindi ba't mahilig kayo sa pera? Ang mga ito, kasya na siguro para gastusin nyo sa kabilang buhay. Kaysa hayaan kayong kumita sa pandaraya, mas mabuti pang ipadala ko na lang kayo sa kabilang buhay. Para doon nyo gastusin ang perang papel para sa patay. Tumingin kayong lahat ng mabuti. Ito ang antique shop na pinatatakbo nila. Matagal na silang nandaraya para kumita. Ano? Paano mangyayari yun? Magsalita ka ng may ebidensya. Ano nang karapatan ninyong sabihin na nandaraya kami para kumita? Aba. Tingnan ninyo. Peke lahat to. Peke nga talaga. Ang mga tauhan ko, pumunta ako rito para suportahan ang negosyo nyo. Niloloko nila ang mga hindi marunong kumilatis. Ang ganitong mumurahing gamit, may gana pang humingi ng 5 milyon. Kung hindi ito panggaganso, ano pa? 5 milyon ang halaga ng boteng ito. Naloko siya ng husto ah. Paano naman ang mga binili ko rito dati? Baka naloko rin ako. Makinig po muna kayo sa paliwanag ko. Hindi po kami kumikita sa maruming paraan. Mga mapagsamantalang negosyante kayo. Ibalik ninyo ang pera ko. Pwede naman pong ibalik ang pera ninyo. Pero hayaan nyo muna akong lutasin ang problemang ito. Kapag lumabas na ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat para mag-refund. Huminahon po muna kayo. Mangyaring magtiwala kayo sa amin. Hindi ko kailanman ibinenta ang boteng ito. Kung ganoon, sabihin mo, paano napunta rito ang boteng ito? Lahat ng antigo rito ay personal kong pinili isa-isa. Hindi magkakaroon ng peke rito. Maliban na lang kung may taong may masamang balak. Ang nagpalit ng mga antigo rito, sa bagay, laging matalas ang mata ni Lu sa mga antigo. Matalas na ang mata niya, pero hindi ibig sabihin hindi siya nanggaganso ng tao. Ang ibig mong sabihin, sinadya kong pumunta rito para manggulo. Katawa-tawa naman. Hawak ko ang resibo rito bilang patunay. Pwede kayong magsinungaling. Pero hindi magsisinungaling ang resibong ito. Tignan niyo ang halaga. Peke ba ang resibong ito? Hindi maitatanggi ang ebidensya. Ano pa ang masasabi niyo? Nga, mga manloloko. Ibalik ninyo ang pera namin. Anong nangyayari rito? Nagbebenta sila ng peke para mangganso ng pera. Narito ako para humingi ng paliwanag. Kumikita sila ng maruming pera, Master Ma. Kaya mag-ingat po kayo. Master Ma, sadyang pagpapabintang ito ng pamilya Zhu. Hindi ka pwedeng magsalita ng basta-basta. Kung talagang kaya mo, maglabas ka rin ng ebidensya para makita ng lahat. Siyempre mayroon. Una sa lahat, ang resibong ito ay talagang mula sa amin. Kung ganoon, ano pang masasabi mo? Aminin mo na lang. Pero, ang boteng ito ay hindi galing sa amin. Sa halip, sadyang pinalitan nito ng may masamang balak. At ang taong iyon ay ang mayordomo ng pamilya Zhu. Kalokohan. Kung gusto mong patunayang inosente ka, madali lang. Ilabas mo lang ang iyong mga kamay. Kung gusto mong patunayang inosente ka, madali lang. Ilabas mo lang ang iyong mga kamay. Ano nang balak mong gawin? Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Sa mismong harapan ko, na gumawa ng gulo. Nag-iba nga ang kulay. Ang galing. Anong nangyayari dito? Para sa kaalaman ng lahat, upang maprotektahan ang mga antigong gamit sa tindahan, nilagyan ko ang bawat antigo ng isang patong ng pintura. Ang pinturang ito ay nagbabago ng kulay kapag nabasa, at hindi madaling maalis kapag kumapit sa balat. Ang sinumang humawak sa antigo ay pwedeng sumubok nito. Mukhang tama si Lu. Ang boteng ito ay hindi man lang nagbago ng kulay. Mukhang napagbintangan lang natin siya. Lumalabas na ang nagsisinungaling ay si Master Zhou. Zhu Jianshan.
Ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari dito. Naglakas loob talaga ang matandang Soro na yon na lokohin ako. Master, kayo po yon. Tama. Ako nga po. Masyado lang akong nagmamadali na. May paghiganti si Young Master. Kaya ko naisip ang desperadong hakbang na ito. Talagang napakahusay ng naging hakbang ni Master Zhao sa larong ito. Ang pagsasakripisyo ng piyon para iligtas ang Ru ay talagang mahusay. Ano ang sinasabi mo, Boss Lo? Hindi ko talaga maintindihan. Paumanhin. Kakulangan ko ito sa pagdidisiplina. Pasensya na sa nakakahiyang eksena. Alis na tayo. Luyuan. Huwag kang magdiwang ng maaga. Hindi pa tapos ang usapang ito. May gumugulo ba sa isip mo? May hindi pa nababayarang balanse sa tindahan. Nagbayad ng deposito si Manager Son noon at kinuha ang isang batch ng mga antigo. Ngunit ang natitirang bayad ay hindi pa rin ipinapadala hanggang ngayon. Si Manager Son ba ng Longyang Group? Naalala ko, ilang araw na ang lumipas mula sa takdang araw ng pagbabayad. Nga, ano nang gagawin ko? Inaasahan ko pa naman ang bayad na iyon para mag-order ng iba pang mga paninda. Kung wala ang perang iyon, mabibitin ang cash flow ng tindahan. Sa tingin mo ba si Manager Son ay nagbabalak na takbuhan ang utang niya? Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita bukas para puntahan siya. Anong ginagawa ninyo rito? Manager Son, hindi naman sa gusto namin kayong abalahin. Pero ang petsa para sa huling bayad ay lumipas na ng ilang araw. Kailan niyo po ba ipapadala ang pera? Anong huling bayad? Ang bayad para sa mga antigo. Hindi ba naibigay ko na sa inyo? Manager Son, deposito lang po ang ibinayad ninyo noong nakaraan. Hindi ba napagkasunduan na natin iyon? May down payment at huling bayad ang paraan ng pagbabayad. Dahil malaking kliyente po kayo, kaya pinauna ko sa inyo ang mga produkto. Ang kontratang ibinigay ninyo, dala ko na po lahat dito, pakitingnan. Ganoon ba? Tiningnan ko ang petsa sa ating kontrata. Tapos na ang itinakdang petsa. Kung ganoon, wala nang bisa ang tungkol sa natitirang bayad. Bakit mo naman nasabi yan? Ang paglampas sa deadline ay paglabag ninyo sa kontrata. Hindi pa nga kami humihingi ng kabayaran sa inyo eh. Paglabag? Nakasulat ng napakalinaw sa kontrata. Ang tungkol sa paraan ng pagbabayad. Ngayong tapos na ang petsa ng pagbabayad. Bakit pa ako magbabayad? At lalong walang kwenta ang sinasabi mong kabayaran. Hindi ka ba natatakot na idemanda kita? Ay dedemanda ako. May kakayahan ba kayong gawin yan? May ebidensya ba? Ilabas ninyo. Balak mo bang maging balasubas, Manager Son? Habang maaari pa nating pag-usapan ng maayos, sana ay samantalahin mo ang pagkakataong ito. Hoy bata, sino sa tingin mo ang sarili mo? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Miyembro ako ng Longyang Group. Bilang isang manager, kung ako sa inyong dalawa, lalayas na ako agad pauwi ngayon din. Kaysa sa patuloy ninyo akong hinahamon dito. Sino ba yan? Na nanggagalit sa aming si Manager Son. Bakit po kayo naparito? Siyempre, para panoorin kang magmukhang katawa-tawa. Boss Chen, nakatagpo lang ako ng 2 taong hindi alam ang ikabubuti nila. Sensya na po at nakakahiya sa inyo. Gusto ko lang silang makita na maturuan ng leksyon. Kung ganoon, maghintay lang po kayo. Paparusahan ko na ang 2 ito ngayon din. Alam ko namang hindi ako. Bibigyan ni Manager Son. Ang mga taong to, dapat maturuan ng leksyon. Boss Chen, sumama ka pa talaga sa kanya. Ikaw ang tatay ni Chen Zeming. Mabuti at alam mo, kayo pala ang nasa likod nito. Kung may galit kayo, sa akin nyo ibaling. Huwag nyo nang idamay si Luyaw. Masyado mo naman akong inakalang mabait. Hindi lang siya, kundi ang lahat ng tao sa paligid mo ay walang mapapalang mabuti. Ang ginawa mo sa anak ko. Gusto kong unti-unti mo. Itong pagbayaran sa akin, kasalanan niya mismo ang nangyari sa kanya. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Ginalit mo ang pamilya Chen, kaya humanda ka ng mamatay. Kapag wala ang perang ito, mapuputol agad ang inyong cash flow. Humanda na kayong magsara ng tindahan. Mababang gawain, sa likod lang kayo marunong gumawa ng maruming paraan. Manager Son, pinapayuhan kita ngayon. Bayaran mo na agad ang natitirang balanse. Para maging mas maganda naman ang kahantungan mo kaysa kay Chen Zeming. Huwag mong banggitin ang anak ko. Basura, narito ka sa Longyang Group. Hindi ito lugar kung saan ka pwede. Basta-basta magyaba. Naglakas loob ka pang bantaan si Manager Son. Sisiguraduhin kung pumasok ka mang nakatayo, ay nakahiga ka namang lalabas. Hindi ko talaga kayo babayaran. Ano ang magagawa niyo sa akin? Manager Son, sa paggamit mo ng ganitong maruruming paraan, kapag nalaman ito ng chairman ng Longyang Group, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Chairman ng Longyang Group, kakampi ba siya sa isang walang silbing tulad mo? Kapag dumating ang chairman, mas magiging malala ang sasapitin mo. Tignan na lang natin.
Huwag mong asahan na ang samba mong ito ay makakapagligtas sa iyo habang buhay. Sinasabi ko sa iyo, dito sa Longyang Group, walang makakapagligtas sa iyo. Zhang Tongtong, mukhang mabibigo ka lang. Chairman Zhao, maaari po ba kayong pumunta rito sandali? Luyuan, nagpapanggap ka pa rin ba? Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga na maniniwala kaming kilala mo ang chairman ng Longyang Group. Sa isang walang silbing tulad mo, karapat-dapat ka ba? Huwag na nating abalahin pa ang chairman. Magtatawag ako ng magpapalayas sa kanila. Security! Tingnan nga natin kung sino ang ipapapalayas mo. Chairman! Talagang dumating nga siya. Kapatid na Lu, maupo ka. Sa wakas ay narito ka na. Pasensya na kung hindi naging maayos ang pag-asikaso ko sa'yo noong nakaraan. Palagi ko itong iniisip. Hindi ko inaasahan na ngayon ay pupunta ka rito sa akin. Chairman Zhao, hindi ko sana gustong abalahin kayo. Pero ang aso sa ilalim ninyo ay kung kani-kanino nangangagat. Dito sa Longyang Company ko. Sino iyon? Ang maglakas loob na bastusin ang kapatid kong si Lu. Sino ang may ganoong kalakas na loob? Chairman Zhao, kailangan niyo po kaming ipagtanggol. Sino ito? Si Lu Yao, ang girlfriend ko. Bagay na bagay kayo. Hipag, huwag kang mag-alala kung may mangyari man sa hinaharap. Sabihin mo lang sa akin at ako ang magtatanggol sa'yo. Chairman Zhao, napakamakatwiran ninyo. Itong si Manager Son ay umorder ng isang batch ng mga antigo sa amin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin binabayaran ang natitirang balance. Halos mapabagsak na nito ang tindahan ko. Manager Son, anong nangyayari rito? Chairman, nagsasalita lang sila ng walang patunay at pumunta rito para pagbintangan ako. Hindi ko naman sila kilala. Sila ang naninirang puri kay Manager Son. Ang antigong ito ay malinaw na regalo mula sa aming pamilya Chen. Ako talaga ang nagregalo niyan kay Manager Son. Ano ang dapat kong gawin? Huwag po kayong mahirapan, President Zhao, dahil ang katotohanan ay nasa kay Manager Son. Ay, anong ginagawa mo? Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Pero wala namang problema. Ang kontratang ito ay mula sa aming pamilya Chen, na ibinigay kay Manager Son. Gagawa na lang kami ng panibagong kopya. Pero bakit ba kayo nagkakaganyan? Wala naman kayong kinalaman dito. Anong ginagawa nyo? Naglalaro kayo ng mga gimmick. At sa mismong harap ko pa talaga, ang lakas ng loob nyo. Chairman Zhao, wala naman silang hawak na ebidensya. Naniniwala ka ba talaga sa kanila? Boss, wag na po kayong magalit. Papaalisin ko na ang dalawang yan ngayon din. Ang lakas ng loob nilang pagbintangan ako rito. Sobrang lakas ng loob nila. CJ, sige, napakagaling. President Zhao, huwag na kayong magalit. May isa pa tayong ebidensya na nasa loob ng florerang ito. Nag-iwan ako ng marka sa loob ng florerang ito. Kapag sinilawan ito ng easy light, may lalabas na 3 tuldok. Impossible. Tama, imposible yan. Sinasayang lang niya ang oras natin. Kung totoo man ito o hindi, malalaman natin kapag tiningnan natin. Bakit ba kayo natataranta? May 3 tuldok nga. Paano nyo ipapaliwanag ito ngayon? Impossible to. Siguradong patibong ito ni Luyuan. Luyuan, napakatuso mo talaga. Sunod-sunod ang mga patibong mo para lang mahulog ako. Ang lakas ng loob mong magduda sa harap ko. Lu, nakalimutan mo na yata na Longyang Group ito. Ano nang ipinagsisigaw mo rito? Sino ka sa palagay mo? Manager Zhao, hindi po, paano ko naman magagawa yan? Ano nang ibig sabihin ito? Mula nang manggulo ang pamilya Zhou, noong nakaraan, naglagay na ako ng marka sa bawat antigong gamit para markahan ang mga ito. Hindi ko akalaing magagamit ko talaga ito ngayon. Ang galing mo talaga, bilib ako sa'yo. Ngayong malinaw na ang ebidensya, paano mo pa ito maikakailang ngayon? Chairman Dong, iisang malaking hindi pagkakaunawaan lang po ito. Nga pala, nasa cellphone ko. Ang chat history nating dalawa, hindi pagkakaunawaan pa rin ba ito? Tabi. Ginamit mo pa talaga ang pangalan ng kumpanya para gumawa ng ganitong kalokohan at nagtangka ka pang insultuhin. Ang kapatid kong si Lu. Gusto mo na bang mamatay? Lumayas ka rito. Ipadadala ko na agad ang bayad sa kanila. Hindi na ito usapin ng pera ngayon. Ang ginawa mo ay sumira sa reputasyon ng Longyang Group. Boss, kagagawan po lahat ito ni Boss Chen. Siya po ang nag-utos sa aking gawin ang lahat ng ito. Ang tanging layunin niya ay ang mapagbintangan si Luyuan para maghiganti para sa kanyang anak. Isinisisi mo sa akin ang lahat at ibinibintang mo sa akin. Pero ikaw ang nag-isip ng buong plano, kinuha mo ang pera ko, at inangkin mo pa ang lahat ng antigong gamit. Bakit hindi mo yan binabanggit? Chairman, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Chen, gusto mo bang kaladkarin ang Longyang Group? At magkaroon ng reputasyon bilang manloloko, Ginoong Zhao? Siguradong may hindi pagkakaunawaan lang sa pagitan natin, pero hindi ko akalain na ang tangang ito ay madadamay pa ang kumpanyan nyo. Kasalanan niya ang lahat ng ito.
Ako na ang bahala sa kanya. Pero, Ginoong Chen, dahil sa'yo, ang kumpanya namin, ay dumanas ng matinding pinsala sa reputasyon. Kumalat na ang balita ngayon, sa konserbatibong tansya, malulugi kami ng 500 milyon. 500 milyon? Paano mo balak bayaran ang 500 milyon ito? O wala akong ganyang kalaking pera? Pwede mong gamitin ang kumpanya mo para pambayad utang. Hindi pwede. Iyan ang pinaghirapan ng pamilya ko sa ilang henerasyon. Pwede bang dahan-dahan ko na lang bayaran? Hindi ikaw ang nagdedesisyon dito. Magpapadala ako ng tao ngayong hapon para ihatid ang kontrata sa pamamahay mo. Alin sa dalawa, pumirma ka sa kontrata o makulong. Mamili ka. Katapusan na ng pamilya Chen natin. Tito, umalis na tayo rito. Tito Chen, Isa kang malaking malas, lahat ng ito ay dahil sa basurang ideya mo. Pinahamak mo ang pamilya natin. Tito Chen, paano niyo naman ako masisisi rito? Ang chairman ng Longyang Group, sino ba ang mag-aakalang darating siya rito? Tiyak na si Luyuan ito, patibong ng walang kwentang lalaking iyon. Bibigyan kita ng 3 araw. Alin sa dalawa, ibalik mo ang kumpanya sa akin. O ikaw ang makukulong para sa pamilya Chen. Luyuan, dahil sa pagsira mo sa akin ng ganito, pahihirapan kita hanggang sa hilingin mong mamatay ka na. At ikaw? Chairman, nagbayad na sila ng kompensasyon. Ibig bang sabihin ay wala na akong problema? Nagkasakit ang tagalinis natin kamakailan. Kaya ikaw muna ang maglinis ng mga banyo. Mula ngayon, 3,000 piso kada buwan. Direktang ipapadala sa account ng kumpanya. Bilang kabayaran, sa mga pinsalang idinulot mo ngayon, hanggang sa mabayaran mo lahat. Pang-insulto ito, hindi ako papayag. Kung hindi ka papayag, lumayas ka sa Longyang Group. Ipa-blacklist kita sa buong industriya. Para hindi ka na makahanap ng trabaho habang buhay. Sige, maglilinis ako ng banyo. Kapatid na Lu, ang lahat ng pera ay naipadala ko na sa account mo. Paki-check mo. Siyam na digit, bakit sumobra ng ganito kalaki? Ang lahat ng ito ay dahil sa kawalan ko ng disiplina sa aking mga tauhan. Ang labis ay ituring mo na lang na kabayaran para sa inyo. Pero hindi naman kailangan na ganito kalaki. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Huwag ka nang mahiya. Salamat, Chairman Zhao. Bagay na bagay kayo. Kapag nagpakasal kayong dalawa, siguraduhin imbitahan niyo ako, ha? Siyempre naman. Patayin niyo na lang ako. Ano pang silbi ng mabuhay? Anak, huwag kang ganyan. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Senor, dumating na ang mga taong pinatawag mo. Sa card na ito, narito ang halos kalahati ng yaman ng pamilya Zhu. Kung sino man ang makakahuli kay Luyuan ng buhay, sa kanya mapupunta ang card na ito. Tandaan nyo, kailangang mahuli si Luyuan ng buhay. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Masusunod. Dahil nandito na kayo, lumabas na kayo. Ikaw ba si Luyuan? Mukhang hindi maganda ang pakay nyo. Sino kayo? Wala kang karapatang malaman. Mabuti pang sumama ka na lang sa amin ng kusa, para maiwasan mong masaktan. Kung ganyan kayo magsalita, nahihirapan tuloy ako. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi ka lang kapaki-pakinabang. Ang ulo mo sa balikat mo, matagal nang nasa mga kamay ko. Kung sa bagay, sa tingin nyo ba? Napakalakas nyo na, ano? Sa buong Jiangbei. Napakakaunti lang, nang nangangahas na maliitin kami. Ikaw ang una. Pagsisisihan mo rin ito agad. Kayo ang dapat magsisi. Hindi ako. Huwag mong isiping may kaunting kakayahan ka, ay kaya mo na kaming talunin. Sugod. Anong klaseng maruming kapangyarihan ang ginamit mo? Ginamit ko ang 9-curve Divine Dragon Needle para harangan ang mga daluyan ng inyong enerhiya. Sa loob ng kalahating oras, dudugo ang inyong 7 butas sa ulo at mamamatay kayo. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Magsalita kayo. Sino ang nagpadala sa inyo? Huwag mo kaming patayin. Si Zhu Jianshan ang nag-utos sa amin patayin ka. Si Zhu Jianshan, ang pinuno ng pamilyang Zhu. Talagang ayaw niya pa ring sumuko sa kasamaan niya. Huwag kayong mag-alala, may paggagamitan pa ako sa buhay niyo. May ipapagawa ako sa inyo. Ngayon na ang araw ng pagbagsak ng pamilyang Zhu. Nagtagumpay ba kayo? Hindi nyo nahuli si Luyuan. Bakit pa kayo bumalik? Talaga palang nagpadala ka ng papatay sa akin. Kaso hindi sila ubra sa akin. Paanong nangyari yon? Ang 2 demonyo ng Jiangbei ay hindi man lang matalo ang isang basurang tulad mo. Hindi mo na kailangang malaman pa yan. Narito ako ngayon para makipagtuos sa iyo. Makipagtuos? Yan din ang gusto ko, dahil sa'yo, naparalisa at nakahiga na lang sa kama ang anak ko. Paano natin lulutasin ang atrasong ito?
Paulit-ulit niya akong binangga, at kinidnapan niya ang aking girlfriend, at pinangkang bastusin siya. Kagagawan niya ang lahat ng ito, at ikaw, nang hindi man lang inaalam ang katotohanan, ay sadyang umupa ng mamamatay tao para ipapatay ako. Paano naman natin sisingilin ang isang ito? Tandaan mo, teritoryo ito ng pamilya Zhou. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung gagamutin mo ang aking anak ngayon, papatayin kita ng buo pa ang iyong katawan. Kung gusto mong gamutin ko ang anak mo, pwede, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Napakayabang mo. Ngayong araw, tatagdarin kita ng pira-piraso. Mga tauhan, pumarito kayo, di niyo ba kayong lahat? Ang mga tao ng pamilya Zhou ay napabagsak na naming lahat. Paano itong nangyari? Master Ma, Donglao, bakit kayo naparito? Dahil may nagtatangkang manakit sa aking tagapagligtas. Paanong hindi kami darating? Si Lu Yuan ang inyong tagapagligtas. Ang lakas ng loob mong saktan ang aking tagapagligtas. Zhu Jianshan, sawa ka na ba sa buhay mo? Ngunit sinaktan niya ang aking anak. Bilang isang ama, dapat ko itong ipaghiganti. Kung nais akong tapusin ni Master Ma ngayon, patayin mo na lang ako ng mabilis. Gusto mong mamatay? Ito ang katibayan ng mga krimen mo sa nakalipas na mga taon habang nasa loob ka ng kulungan at bago mo pagbayaran ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Gusto mong mamatay? Huwag kang umasa. Kayo, kapatid na Lu, ano ang gagawin sa kanila? Ang lahat ay nakadepende sa iyo. Papa, magaling na ako. Anak, aking anak, magaling ka na. Salamat naman. Ang pamilya Zhou ang unang bumangga sa akin, ngunit hindi sapat ang kasalanan niya para mamatay. Likas sa isang manggagamot ang maging mabuti, kaya ngayon, ililigtas ko ang buhay niya. Ngunit kapag binangga niyo ulit ako sa hinaharap, hindi ko na kayo palalampasin. Ginoong Lu, napakabuti ng iyong puso. Ang pamilya Zhou ang nagkamali ng landas. Basta't ligtas ang anak ko, sapat na. Ang mga pagkakamaling nagawa ko, pagsisikapan kong bawiin ang mga ito. Pa, mula ngayon, ang buong pamilya Zhou ay aalis na ng Jiangbei. At hindi na babalik. Tita, kumusta po ang pakiramdam niyo? Nagdala po ako ng ilang pampalakas para sa inyo. Ayos lang si tita. Nako, tingnan mo ang anak ko. Bakit mo hinayaang gumastos ng malaki si Yaoyao? Salamat, Yaoyao. Ma, galing po ito sa puso ni Yaoyao. May gusto pa po pala akong sabihin sa inyo. Ano iyon? Gusto ko pong pakasalan si Yaoyao. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tita, mahal na mahal po talaga namin ang isa't isa. Yaoyao, anak. Pumapayag si nanay. Pumapayag akong magpakasal kayo. Kaya asikasuhin niyo na agad. Salamat po, tita. Ilse. Ma. Kay buti naman. Ito ang Heart of the Ocean. Binili ko ito kay Miss Dong. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Lu Yuan, Lu Yao, handa ba kayong dalawa na magkasama habang buhay? Tutol ako. Buntis ako sa anak ni Luyuan. 2 buwan na akong buntis. Hindi ganyang klaseng tao si Lu Yuan. Paanong mangyayari yan? Luyuan, itatanggi mo ba pati ang sarili mong dugot laman? At hindi ito kikilalanin? Luyuan, ano ang ibig sabihin nito? Lu Yao, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya hinawakan. Napakasaklap ng buhay ko. Anak, ayaw sa iyo ng daddy mo. Kaya isasama ka na lang ni mommy na tumalon sa ilog. Hindi ba't sinabi mong 2 buwan ka ng buntis? Kung ganoon, hiwain natin ang tiyan mo para makapag-paternity test ako. Kung sa akin niya, pananagutan ko. Pero kung hindi, hinaraan mo ang kasal ko, papatayin kita. Ikaw, Ano pang hinihintay mo? Gawin na natin ngayon. huwag, Luyuan. Inaamin ko, nagpanggap lang akong buntis. Huwag mo akong patayin. Mabuti at inamin mo. Zhang Tongtong, lahat ng paraan ginawa mo para i-frame ako, at wala ka pa ring pagsisisi. Ngayong araw, ipapatikim ko sa iyo ang nararapat na parusa. Luyuan, anong ginawa mo sa akin? Gusto ko lang na maranasan mo. Ang hirap na pinagdaanan ko noon. Ikalagkad siya paalis, talagang nakakaginhawa ng loob. Sinasabi ko na nga ba, hindi ganyang klaseng tao ang kapatid kong si Lu. Nga, halika, ipagpatuloy na natin ang kasal. Ituloy natin, ituloy. CJ, Luyuan, Lu Yao, nakahanda ba kayong dalawa na magsama sa natitirang bahagi ng inyong buhay? Tinatanggap ko. Halikan na yan.